Si Kanji ay isang malungkot na bata na dumanas ng isang trahedya na nagpabago sa kanyang buhay nang mamatay ang kanyang kapatid na babae sa cancer. Isang araw, namatay din siya dahil sa pagod bago nadala sa ibang mundo sa katawan ng isang batang lalaki, at nabuksan ang kanyang mga malakas na kakayahan sa mahika. Nagsimula ang aming kwento nang mamatay ang kapatid ni Kanji dahil sa cancer, at nangako siyang makakahanap ng lunas para sa nakamamatay na sakit na ito at nagsimulang magtrabaho para maging isang scientist. Pagkatapos ng 40 taon ng pagsusumikap, siya ay naging isang kilalang pharmacist, ngunit dahil sa sobrang pagtatrabaho, namatay siya sa pagtulog at nadala sa ibang mundo. Binuksan niya ang kanyang mga mata upang mahanap ang kanyang sarili sa isang ganap na naiibang mundo, at napansin ang isang batang babae na nagngangalang Luti sa kanyang harapan. Sinabi ni Luti sa kanya na siya ay tinamaan ng kidlat ilang linggo na ang nakalipas at nakoma mula noon. Biglang napagtanto ni Kanji na siya ay namatay sa kanyang pagtulog at napunta sa isang alternatibong mundo. Matapat niyang sinabi kay Luti na wala siyang maalala tungkol sa kanyang sarili or sa kanyang nakaraan, kaya nagdala siya ng salamin para sa kanya. Tumingin si Kanji sa salamin at nakitang nasa ibang katawan na siya, isang batang lalaki na nagngangalang Pharma, na may markang parang kidlat sa braso. Sinabi sa kanya ni Luti na ang marka ay tanda ng Diyos ng medisina, ngunit walang ideya si Pharma tungkol sa kanyang pinagsasabi at hindi siya pinapansin. Ipinaliwanag ni Luti na ang kanilang pamilya ay mga maharlikang pharmacist sa loob ng maraming henerasyon at halos kasing importante ng hari, bago siya dalhin sa bulwagan at ipinakita sa kanya ang mga larawan ng kanyang mga magulang. Ibinunyag din niya na ang kanyang pamilya ay napakagaling din sa magic, na nagpa-excite kay Pharma, at tinanong niya kung kaya rin niyang mag-magic. Nagulat si Luti habang tinatanong siya kung wala siyang natatandaan tungkol sa mahika. Sinabi ni Pharma na wala siyang maalala, at sinabi ni Luti sa kanya na ang pangunahing katangian ng pagiging isang maharlika ay ang kakayahang magsagawa ng mahika, at kung wala ito, ituturing siyang mababang klase ng mga tao. Ipinaliwanag ni Luti na dati siyang gumagamit ng water magic at napakahusay dito, bago sabihin sa kanya na subukan at tandaan kung paano magsagawa ng magic. Bumalik si Pharma sa kanyang silid at umupo sa kama, iniisip kung paano siya magsisimulang magsanay ngunit iniisip ang tungkol sa kemikal na komposisyon ng tubig, at pagkatapos na isipin ang tungkol sa istruktur ng molekula, bigla siyang nakaramdam ng isang bagay na gumagalaw, at ang tubig ay nagsimulang mabuo mula sa kanyang mga kamay. Mabilis siyang sumugod sa bintana, nauwi sa pagsabog ng maraming tubig sa hardin habang sinusubukang ihinto ito, at sa wakas ay napigilan niya ang pag-agos at napagod siya dahil dito. Si Luti, na nasa hardin, ay nasa sabik nang makitang naaalala niyang gumamit ng mahika at nagmamadaling umakyat sa itaas. Sa oras na iyon, sinusubukan ni Pharma na mag-isip tungkol sa iba't ibang mga molecular composition, at nalaman na maaari siyang lumikha ng mga komplikadong compound na bagay kung alam niya ang tungkol sa kanilang molecular na istruktura. Umakyat si Luti sa itaas at tinanong si Pharma kung nakalimutan din ba niya ang lahat ng kaalamang panggamot na mayroon siya, at dinala siya sa isang silid-aklatan. Napakalaki ng library na may malawak na koleksyon ng mga libro, at sinabi ni Luti sa kanya na nabasa niya ang lahat ng ito, kasama ang pagkabisado sa bawat salita nito. Kumuha si Pharma ng libro, at kahit hindi pa niya ito nakita noon, napagtanto niyang nasa isip na niya ang lahat ng nasa loob ng libro dahil nasa kanya pa rin ang ilang alaala ng bata. Pagkatapos ng hapong iyon, pupunta si Pharma sa hapunan kung saan ang kanyang pamilya ay mukhang nag-aalala para sa kanyang kapakanan, bukod sa isang seryosong mukhang lalaki na siya pala ang kanyang ama. Masaya ang kanyang ama na bumuti na ang kanyang pakiramdam, ngunit walang humpay na nagtanong sa kanya ng mga medikal na tanong upang suriin kung buo ang kanyang memorya or hindi. Sinusubukan ng kanyang ina na sabihin sa kanyang ama na huwag puwersahin ang anak, ngunit sinabi sa kanya ni Pharma na okay lang at sumagot siya ng tama. Mukhang nasiyahan ang kanyang ama sa kanyang mga sagot, at sinabi sa kanya na dapat niyang simulan muli ang kanyang pagsasanay sa mahika simula bukas mismo, at agad na sumang-ayon si Pharma. Kinabukasan ay bumaba siya at nakilala ang kanyang guro, na ang pangalan ay Ellen. Mukhang naghihinala si Ellen sa kanya at sinasabing hindi siya kamukha ng kakilala niyang si Pharma. Alam niya ang katotohanan ng pagkalabo ng memorya nito, at sinabi sa kanya na siya ang nangungunang estudyante ng kanyang ama at ang kanyang tagapagturo mula ngayon. Pagkatapos noon, tinanong siya si Ellen kung naaalala niya ang magic, na sinasagot ni Pharma na hindi niya naaalala.
Sinabi ni Ellen sa kanya na magkakaroon sila ng revision class ngayon, at ipinapaliwanag sa kanya ang mga klasikong bagay tungkol sa kung paano mayroong ilang elemento kabilang ang apoy, tubig, hangin, at lupa, at maaari silang gumawa ng isang grupo ng mga bagong bagay gamit ito. Dinala siya ni Ellen sa tabi ng lawa at tinanong kung dinala niya ang kanyang wand. Tinanong ni Pharma kung ang tinutukoy niya na wand ay ang ginagamit niya lagi, ngunit sinabi ni Ellen na hindi niya gusto ang maliit na wand dahil isa na siyang expert. Pagkatapos magulat sa sinabi ni Ellen, biglang naalala ni Pharma na nakakita siya ng wand sa loob ng kanyang silid sa dingding ngunit naisip niya na ito ay isang dekorasyon lang. Bumantong hininga si Ellen at gumawa ng sarili niyang wand, na napakalaki at maaaring ginagamit niya ito bago matulog, at medyo nalungkot si Pharma dito. Ibinigay ni Ellen ang kanyang malaking wand sa kanyang mga kamay at sinabi sa kanya na gamitin ito para makagawa ng basic water magic. Tila nalilito si Pharma at sinabing hindi niya matandaan kung paano ito gagawin, kaya kinuha niya ang wand sa kanyang mga kamay at pumunta sa tabi ng lawa, sinabihan siyang tumingin ng mabuti habang siya ay magde-demonstrate kung paano ang gagawin. Gumamit ng mahika si Ellen at gumawa ng fountain mula sa kanyang wand, na ikinatuwa ni Pharma. Si Ellen ay medyo nabigla na tuwang-tuwa si Pharma dito, at tila naiisip niya kung ano ang gagawin niya kapag natuto na siyang gawin ito. Pagkatapos ay lumakad si Ellen sa kanya at ibinigay ang wand sa kanya, na sinasabi sa kanya na magsagawa din ng parehong magic na ginawa niya na hindi tinatanong kung ano or paano niya ito ginawa. Gayunpaman, si Pharma ay nag-concentrate at pumunta malapit sa lawa, na nagtatapos sa paggawa ng isang fountain na sapat na malaki at nagulat si Pharma na nakagawa siya ng ganitong magic, na labis din na ikinagulat ni Ellen habang siya ay nanghihina. Nagmamadaling lumapit sa kanya si Ellen para tingnan kung okay lang siya at sinabi sa kanya na ang bawat tao ay may nakatakdang halaga ng mana na magagamit nila, at natatakot siya na ginamit niya ang lahat ng kanya. Nagmamadaling bumalik si Ellen para kumuha ng mas maliit na wand sa kanyang bag at sinabihan siyang hawakan ito ng mahigpit. Tila expert na siya sa paghawak ng mga wand, at lumalabas na ito ay isang uri ng metro upang sukatin ang mana, at ang wand ay naputol, na lubos na ikinagulat ni Ellen. Sinabi ni Ellen sa kanya na ito ay hindi kailanman nangyari sa kanilang mundo, at hinayla ang kanyang manggas pataas upang makita ang tato na ginawa ng Diyos sa kanyang braso at muli ay nagulat nang makita itong kumikinang. Tinanong ni Pharma kung bakit kumikinang ito, ngunit sinabi ni Ellen sa kanya na hindi ito isang random na tato. Ito ang marka ng Diyos ng gamot. Sinabi ni Ellen sa kanya na hindi niya dapat ipakita ang isang panukat ng mana sa harap ng sinuman, kahit na sa kanyang sariling ama, at sila ay huminto sa mga aralin para sa araw na iyon. Sa kanilang pagbabalik, sila ay naupo sa isang upuan, at habang naglalaro, napagtanto ni Pharma na nakikita niya kung sino man ang may anumang medikal na problema kung siya ay nagfo-focus. Napansin niya na ang daliri ni Ellen ay nagmumukhang asul kapag siya ay nagfo-focus, at inihayag ni Ellen na siya ay tama dahil siya ay nasaktan kaninang umaga. Ngunit ito ay nauwi sa pagkatakot kay Ellen lalo na habang siya ay natitasad pabalik na nagsasabi na siya ay may pambihirang kakayahan na kapareho din ng kakayahan ng Diyos ng medisina, at sinabi sa kanya na huwag siyang patayin bago tumakbo palayo sa mga palumpong, at nabaliw parent si Ellen sa pagtuklas nito. Kinabukasan ay nagising si Pharma, at tinawagan siya ng kanyang ama upang ipaalam sa kanya na si Ellen ay may mataas na lagnat at ipinahayag na hindi niya na magagawa na turuan pa si Pharma. Binigyan din siya nito ng isang bungkus ng mga gamot, at isang maikling sulat na nagsasabi sa kanya na ihatid ito sa kanya at magbigay ng kanyang pagbati. Pumunta si Pharma sa mansyon ni Ellen, na hindi kapani-paniwalang malaki, at naghihintay sa isang silid, inaalala kung gaano siya natakot kahapon. Biglang bumukas ang pangunahing pinto ng bulwagan, at lumabas ang isang mukhang takot na si Ellen, nakasuot ng full body armor. Hiniling niya sa kanya na huwag siyang patayin at tumayo sa pintuan, habang sinusubukan ni Pharma na pakalmayan siya at ipinapakita na hindi niya dala ang kanyang wand, na medyo nagpapakalma sa kanya. Tinatanggal ni Ellen ang kanyang mask helmet sa mukha ngunit nananatiling maingat at nagtanong sa kanya kung bakit siya naririto, habang ipinapaliwanag ni Pharma na pinadala siya ng kanyang ama upang maghatid ng gamot para sa kanya. Pumasok siya sa loob ngunit nag-aalala muli, iniisip na maaaring nilagyan ng laso ni Pharma ang gamot ngunit tinitiyak ni Pharma sa kanya na wala siyang ginawang ganoong bagay. Pagkatapos ay binigay ni Pharma sa kanya ang ilan sa mga gamot na nilikha niya gamit ang kanyang modernong kaalaman sa agham at ointment na ipapahid, na medyo nagpatakot parent kay Ellen.
Gayunpaman, tinitiyak ni Pharma sa kanya na wala siyang intensyon na saktan siya, at gusto pa rin niyang maging tutor niya ito. Sinabi ni Ellen na hindi na niya kailangan pang matuto dahil siya mismo ang reincarnation ng Diyos ng medisina, pero iginiit ni Pharma na gusto niya itong maging guru niya. Yumuko si Ellen at sinabing kung iyon ang nais ng Diyos ng medisina, siya ay susunod. Tapat na inamin ni Pharma na wala siyang ideya tungkol sa mahika sa mundong ito at hindi niya iniisip na siya ay isang Diyos. Humihingi si Pharma ng tulong sa kanya dahil ang buong library ay walang material sa magic at puno ng mga librong panggamot. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang matutunan kung paano gamitin at kontrolin ang kanyang mahiwagang kakayahan, at pumayag si Ellen na turuan siya. Bago umalis, inabutan siya ni Pharma ng isang bungkus ng magagandang bulaklak at sinabing kung hindi siya magiging tutor niya, babawiin niya ang mga bulaklak. Kinabukasan habang gumagala sa hardin, nilapitan siya ni Ellen, na muling nakasuot ng baluti ngunit mukhang mas hindi natakot. Sinabi ni Ellen sa kanya na ang kanyang mahika ay masyadong malakas, at kailangan niyang mag-ingat hanggang sa matiyak niyang kaya niya itong makontrol ng ligtas. Nagpasalamat si Ellen sa kanya para sa kanyang gamot, at binanggit na kahit ang mga gamot ng kanyang ama ay hindi kailanman gumana ng ganito kabilis na parang himala ang gamot niya. Sinabi rin ni Ellen sa kanya na nagpasya siyang turuan siya at ipinaliwanag na pupunta sila sa isang abandonadong isla dahil kung may mangyaring masama, hindi ito makakasama sa sinuman. Sa isa, ginugugol nila ang buong araw sa pagsasanay, pag-aaral ng mga bagong magic spells, at paghahalo ng iba't ibang elemento. Sinabi ni Ellen sa kanya na nakakagulat na mabilis siyang natututo at tiyak na makakabisado ang mga magic spell na ito sa lalong madaling panahon bago bumalik sa mainland. Pagkatapos nito, umupo si Pharma sa hagdanan, pinapanood ang kanyang mga lingkod na nagtatrabaho ngunit kumukuha ng mga tala. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang magic eye ability, na binabanggit ang lahat ng mga karamdaman ng kanyang mga lingkod at kung ano ang magagawa at hindi magagawa ng kakayahan na ito. Sa wakas, pagkatapos tingnan ng bawat lingkod, tumingin si Pharma kay Luti at natuklasan na mayroon din itong mga problema sa kanyang mga kamay, na nagkakaroon ng mga dry skin. Pumunta siya sa kanyang silid, at gumawa ng gamot para sa mga kamay ni Luti gamit ang kanyang makabagong kaalaman sa medical science. Lumilikha siya ng isang hanay ng mga modernong compound upang makagawa ng mahusay na modernong gamot. Pagkatapos ay ibinigay ni Pharma ito kay Luti na sinasabi sa kanya na ang gamot na ito ay dapat magpagaling sa kanyang mga kamay. Si Luti ay tuwang-tuwa at nagtanong kung maaari niyang ibahagi ito sa iba pang mga lingkod at sa kanyang ina. Sinabi ni Pharma sa kanya na huwag mag-alala dahil gumawa siya ng iba't ibang mga gamot pagkatapos tingnan ang mga sakit ng mga tao. Si Pharma ay sumama sa kanya upang ibigay ang mga ito sa bawat lingkod, at lahat sila ay tuwang-tuwa. Ipinaliwanag ni Luti na wala pa sa kanila ang nakatanggap ng gamot mula sa isang maharlika dahil may malaking gap sa pagitan ng mga maharlika at mga mahihirap. Ang mga maharlika ay madalas na hindi binibigyan ng gamot ang mga mahihirap, at kahit na gawin nila, ang bayad ay magiging masyadong mataas. Ang pagkaunawang ito ay nagpalungkot kay Pharma, at ipinangako niya na gagawa siya ng mga gamot na magagamit din ng mga karaniwang tao. Kinabukasan, tinawag si Pharma ng kanyang ama sa umaga, at pumunta siya sa dining area upang makitang malungkot ang kanyang mga magulang. Ipinaliwanag nila na ang kanyang kapatid na si Blanchie ay nagkaroon ng bulutong tubig, at walang sino man ang pinapayagang pumasok sa kanyang silid sa loob ng 3 linggo. Ang ilang mga tagapaglingkod ay mga eksepsyon, dahil nangyari na rin ito 4 na taon na ang nakakaraan ng magkaroon ng bulutong si Pharma. Matapos maunawaan ang sitwasyon, bumalik si Pharma sa kanyang silid. Nagsisimula siyang mag-isip tungkol sa kemikal na komposisyon ng mga gamot na kailangan niyang gawin, at hindi siya sigurado kung makakagawa siya ng ganitong komplikadong gamot. Gayunpaman, pagkatapos ng hindi mabilang na mga pagtatangka, nagtagumpay siya. Palihim na pumasok si Pharma sa kwarto ng kanyang kapatid dahil bawal siyang pumasok doon, at nagulat si Blanchie kung gaano siya kabilis gumaling. Kinabukasan, pumunta siya sa silid ng kanyang kapatid habang sinusuri siya ng kanyang ama, na humanga sa mabilis nitong paggaling. Sa gabi, nagtatrabaho si Pharma sa pagbuo ng isang simpleng mikroskopyo. Tumawag sa kanya ang kanyang ama at sinabi sa kanya na tinawag siya sa Royal Capital para bumisita. Mukhang nag-aalala talaga siya at umuubo-ubog habang sinusubukang takpan ito. Hinala ni Pharma na ang kanyang ama ay may ilang uri din ng mga problema sa baga, ngunit umaasa na ang kanyang ama ay may sapat na kaalaman sa panggamot upang magamot ito ng mag-isa.
Sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang pagpapatawag na ito ay mula mismo sa Reyna, at hindi pa niya maibubunyag ang mga detalye sa kanya. Ngunit gusto niyang naroon si Pharma bilang kanyang assistant upang matutunan niya kung paano haharapin ang mga problemang ito, at malaman ang tungkol sa iba pang mga maharlika. Pareho silang sumakay ng karwahe at pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating na sila sa Royal Capital, na tila madaming tao ang naroon. Dumiretso sila sa loob ng palasyo kung saan nakasalubong nila ang isang may mahabang buhok na lalaki na binati silang dalawa, at dinala sila sa loob ng isang malaking silid na puno ng mga taong mukhang nag-aalala. Tinanong ng kanyang ama kung ano ang kasalukuyang kalagayan ng Reyna, kung saan negatibo ang tugon ng may mahabang buhok na lalaki, at sinasabing ang kanyang kalagayan ay tila wala ng lunas. Lumapit sila sa higaan ng Reyna at yumuko, pagkatapos ay ipinakita ng Reyna ang kanyang sarili, na tila nasa loob na ng kabaong ang isang paa niya. Pumunta ang kanyang ama sa Reyna at sinimulang kunin ang kanyang pulso bago hilingin kay Pharma na dalhin ang kanyang bag. Pagkatapos nito, kinuha niya ang kanyang sample ng dugo at nagsasagawa ng ilang mahiwagang pagsusuri. Pagkatapos nito, lumipat sila sa bintana kung saan nagsimula silang tumingin sa horoscope ng Reyna upang makita kung mabubuhay pa siya or mamamatay na. Tinitingnan ng mga taga-hukuman ang mga bituin, umiling-iling ang kanilang mga ulo nang mapagtanto nila na ang mga bituin ay hindi nakahanay, at nag-uusap sa kanilang mga sarili tungkol sa kung paanong walang paraan upang iligtas ang Reyna, at na siya ay mamamatay bukas. Ang ama ni Pharma ay pumunta muli sa Reyna at hiniling sa kanya na gamitin ang ilan sa mga kemikal mula sa kanyang bag, at napagtanto ni Pharma na sinusubukan niyang pakalmayin ang Reyna upang maging masaya siya sa huling pagkakataon bago siya mamatay. Ang Reyna ay diretsyong nagtanong sa kanya kung siya ay mabubuhay, at ang ama ni Pharma ay tumugon na ang gamot ay talagang malakas at dapat itong gumana, habang sinisimulan niyang hayaan ang Reyna na gamitin ang kanyang aparato na kinuha mula sa kanyang bag. Lumingon si Pharma nang marinig ang mga tao na nagsimulang talakayin kung paano nila gagawin ang libing ng Reyna, at napagtanto niya na isa lamang itong malaking ritual para sa palasyo, at ang kanyang ama ay sinusubukan lamang na pagaanin ang paraan ng pagkamatay ng Reyna. Masama ang pakiramdam ni Pharma at nagsimulang mag-isip na dapat siyang gumawa ng isang bagay, at gamitin ang kanyang espesyal na kakayahan upang suriin kung ano nga ba ang sanhi ng mga problema ng Reyna, at nalaman niya na ang problema ay nasa kanyang mga baga at maaaring ito ay cancer or tuberculosis. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang sa kanyang mga sintomas, nagagawa niyang malaman na ito ay pneumonia at napagtanto na sa panahong ito, ang sakit na ito ay walang lunas. Ngunit sa hinaharap na gamot, maaari niyang gamutin ang sakit. Biglang bumukas ang pinto, at isang maliit na bata ang tumakbo papunta sa silid na umiiyak at pumunta sa Reyna, sinasabi sa kanya na ayaw niyang mamatay siya at hinihiling na huwag siyang iwanan. Siya ay mukhang labis na malungkot, at noon ay nagpasya si Pharma na hindi niya ito papayagang mamatay. Si Pharma ay sumulong, yumuko sa harap niya, at humingi ng pahintulot sa kanya na gamutin ang kanyang karamdaman gamit ang isang bagong gamot na kanyang ginawa. Agad namang napabuntong hininga ang lahat ng nasa silid, habang naglakad sa tabi niya ang kanyang sariling ama at tinanong siya tungkol sa kalokohang ito. Sinasabi pa rin ni Pharma na kaya niyang gamutin ang Reyna, kung saan pinagalitan siya ng kanyang ama na huwag magsalita kung hindi niya alam kung ano ang kanyang sinasabi, ngunit pinigilan siya ng Reyna. Sinabi sa kanya na hahayaan niyang subukan ni Pharma ang gusto nito dahil siya ang natatanging pag-asa nila para siya ay gumaling. Nagpasalamat si Pharma sa kanya at nagmamadaling lumabas ng silid, at ikulong ang kanyang sarili sa loob ng isang silid at sinarado ang pinto gamit ang kanyang ice magic. Sinimulan niyang kunin ang kanyang mga gamit sa kanyang bag nang dumating ang kanyang ama at nagsimulang kumatok sa pinto, inutusan siyang buksan ito sa sandaling ito. Ngunit sinubukan ni Pharma na mag-concentrate at nagsimulang mag-isip tungkol sa compound element na kakailanganin niya upang lumikha ng gamot. Ito ay magiging isang napaka-komplikado, kaya iginuhit niya ang kemikal na katangian ng compound element bago ito isipin at isynthesize ito. Bago niya magawa iyon, gayunpaman, sinira ng kanyang ama ang pinto gamit ang sarili niyang mahika at sinabihan siyang itigil na ang kalokohang ito. Sinabi niya kay Pharma na ang sakit ay walang lunas, at lilikha lamang siya ng mas maraming problema at sakit para sa Reyna. Sumagot si Pharma na ang sakit ay pwedeng magamot at ang kanyang ama ay nagulat dito, pagkatapos sinabi ni Pharma na gagawa na siya ng gamot kaya huwag na siyang gambalin. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang mag-synthesize ng kanyang gamot, ngunit nasaktan ang kanyang ama dahil sa sinabi niya sa kanya.
Sinabi ng kanyang ama na wala siyang kakayahan para gumawa ng isang bagong gamot na magpapagaling sa Reyna, at inatake niya nito gamit ang isang ice magic. Humarap si Pharma, at sa oras na iyon, nakataas na ang wand ng kanyang ama na handang muling umatake at sinasabihan siyang sagutin kung anong klaseng miracle medicine ang sinasabi niya, na baka isang lason lamang na gamot ang tinutukoy niya. Sinabi ni Pharma sa kanyang ama na alisin ang kanyang wand, ngunit hindi nagpapigil ang kanyang ama, tumanggi siya at pinaulanan siya ng mas maraming ice magic. Tumalikod si Pharma at mabilis na gumamit ng magic barrier para harangan ang pag-atake, na ikinagulat ng kanyang ama, bago nagtayo ng isang higanteng pader ng yelo sa kanyang harapan. Ang kanyang ama ay nabigla, dahil walang sino man ang maaaring gumamit ng mahika ng walang wand or hindi gumagamit ng mga incantation. Tinanong niya si Pharma kung sino talaga siya, dahil napagtanto niyang hindi niya ito anak. Walang ideya si Pharma kung paano ipapaliwanag sa kanyang ama ang konsepto ng kanyang kaso, ngunit nakita ng kanyang ama ang kanyang diary, na puno ng mga teksto ng chemical elements. Tinanong niya si Pharma kung saan niya nakuha ang kaalamang ito, at sumagot si Pharma na noong siya ay nakoma, na naginip siya at bigla niyang nalaman ang lahat tungkol sa medisina. Tinanong ng kanyang ama kung ito ay isang paghahayag mula sa Diyos ng medisina, ngunit matapat na tumugon si Pharma na wala siyang ideya. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na kung talagang nakakuha siya ng paghahayag mula sa Diyos mismo, wala siyang magagawa. Ibinalik niya ang kanyang wand sa kanyang kaluban, na wala nang balak umatake. Nagpakita rin ng kaunting paggalang si Pharma at inalis ang kanyang ice magic na pader na ikinagulat muli ng kanyang ama habang iniisip niyang water element ang kakayahan ni Pharma. Sinimula ni Pharma na i-synthesize muli ang gamot at, kapag nakumpleto na, dadalhin niya itong muli sa korte habang nakasuot ng face mask. Lumapit siya sa Reyna at sinabi sa kanya na nakumpleto na niya ang gamot na ang sakit na dinadanas niya ay kilala bilang pneumonia, na sanhi ng pagiging isang kawalang ingat ng Reyna at ang paggamot ay medyo matatagalan dahil iinom siya ng gamot araw-araw nang hindi bababa sa kalahating taon. Bago siya bigyan ng gamot, gayunpaman, lumakad si Pharma at ipinakita sa kanya ang bakterya sa kanyang dugo sa pamamagitan ng kanyang mikroskopyo at ipinaliwanag sa kanya ang buong konsepto ng bakterya at iba pang mga bagay. Pagkatapos ay uminom si Pharma ng isa sa mga gamot upang ipakita na hindi niya sinusubukang lasonin siya, at ang Reyna ay uminom din ng isang gamot mismo. Ang lahat ng maharlika ay nagtitipon-tipon upang tingnan ang mikroskopyo at namangha sa mga bagay na nakikita nila. Tinanong siya kung anong uri ng mahika ito. Pagkatapos ay bumalik si Pharma sa kanyang mansyon kasama ang kanyang ama at binigyan siya ng isang bote ng alak, at sinabihan siyang gumawa ng TikTok video pagkatapos uminom. 3 buwan na ang nakalipas mula noong pinatawag sila ng Reyna at Dynamo ito, at parehong nakagawa ng routine si Pharma at ang kanyang ama na ikumpara ang kanilang mga TikTok video tuwing umaga, at malaman kung sino ang mas madaming views. Nasurprese pa din ang kanyang ama sa kakayahan niya, at maaari lamang itong maunawaan bilang isang pagpapala mula sa Diyos. Sinabi rin sa kanya ng kanyang ama na kamakailan lamang ay nilapitan siya ng mga tao mula sa isang medical college na gustong malaman ang paraan upang lumikha ng mga gamot na ito, ngunit agad na tumanggi si Pharma, at sinabing sa ngayon siya lang ang pwedeng gumawa ng gamot. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na hindi niya kailangang mag-alala, dahil sinabi niya sa mga tao sa medical college na hindi sila kailanman makakalikha ng mga gamot na ito, at gusto niyang manapalyahin ang merkado sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga gamot na ito at pagiging nag-iisang producer. Tinitingnan ni Pharma ang kanyang ama at sinabi sa kanya na ang kanyang aktwal na intensyon ay ilabas ang recipe ng gamot na ito sa publiko, upang ang lunas ng pneumonia ay magawa sa bawat tindahan ng pharmaceutical. Ngunit ang problema ay ginagamit niya ang kanyang mga espesyal na kakayahan upang lumikha ng mga gamot na ito. Ang kanyang ama ay naging seryoso, gayunpaman, at sinabi sa kanya na ngayon siya ay nasa paningin ng maraming tao, hindi lamang mula sa sektor ng pharmacist, kundi pati na rin mula sa mga maharlika na may galit sa Reyna at dapat na maging maingat sa anumang oras. Sinabi niya kay Pharma na pinaghihinalaan niya na may taong sadyang nagpakalat sa pagsiklab ng sakit sa loob ng Royal Palace, ibig sabihin, ang Reyna ay binigyan ng sakit ng isang kaaway, na medyo nakakagulat. Si Pharma, gayunpaman, ay nagsasabi sa kanya na ang pneumonia ay walang anumang tahasang sintomas sa simula at sino mang nagbigay sa kanya ng sakit ay malamang na meron din siya nito.
Nagulat ang kanyang ama sa impormasyon na ito at tinanong siya kung ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanya ng lecture tungkol sa pneumonia, ngunit sumagot lang si Pharma na ginagamit niya ang kaalaman mula sa mga librong kanyang inaral, ay masiglang sinabi na nagbunga ang kanyang pagsisikap. Bago sinabi sa kanya na ay ipopost ang kanyang mga ginawang gamot sa Shopee, at aalis siya para bisitahin ang Reyna. Pagkatapos si Pharma ay bumisita sa palasyo, at habang naghihintay sa labas ng silid ng Reyna, siya ay nilapitan ng isang batang lalaki na tagapag-alaga ng Reyna. Tinanong niya si Pharma kung mayroong siyang anumang bagay na gusto mula sa Reyna, at mukhang nalilito si Pharma ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na natapos niya ang pagpapagaling sa sakit ng Reyna, kaya malinaw na bibigyan siya nito ng gantimpala. Sinabi ni Pharma na wala siyang iniisip tungkol sa anumang gantimpala, at kung pag-uusapan nila ang tungkol sa kanyang hilig, gusto lang niyang magbukas ng botika at magbenta ng maraming gamot para sa mga tao. Bumukas ang pinto, at pumasok siya sa loob ng silid upang gawin ang kanyang regular na pagsusuri sa Reyna. Itinatala niya ang anumang mga bagong sintomas at binago ang kanyang dosis bago sabihin sa kanya na tila maayos ang kanyang pagpapagaling, at sa loob ng ilang buwan, tuluyan na siyang gagaling. Ang Reyna ay tumawa at sinabi sa kanya na hindi na siya makapaghintay na magwalwal muli, ngunit sinabi ni Pharma na kailangan niyang umiwas muna sa ganoong bagay nang hindi bababa sa ilang buwan. Kung hindi, ang sakit ay maaaring tuluyang bumalik anumang oras. Tila nabigla ang Reyna sa impormasyong ito ngunit nangako na susubukan niyang kontrolin ang sarili hanggat maaari. Nagsimulang sabihin sa kanya ng Reyna na mula nang magkaroon siya ng sakit, ang kanyang katayuan sa lipunan ay bumagsak ng husto, at wala nang gumagalang sa kanya. Sinabi ni Pharma na ganyan talaga ang ugali ng mga tao kapag di ka na napapakinabangan, ngunit pagkatapos ay comfort siya sa pagsasabing anuman ang sabihin ng ibang tao, palagi siyang kakailanganin ng kanyang anak na palaging igagalang siya. Nagulat ang mga taong nakikinig sa sinabi niya. Sinabi rin ni Pharma na marami pa ring tao ang sumasambo sa kanya at patuloy na sasambahin siya hanggang sa araw na siya ay mamatay. Dahil dito, naging masaya ulit ang Reyna, at pansamantalang pinaalis niya si Pharma upang siya ay makapagpahinga. Kinabukasan, siya at ang kanyang ama ay tinawag sa Royal Court, at silang dalawa ay ganap na umalis. Pumasok sila sa silid upang makita itong puno ng malaking pulutong ng mga maharlika, habang ang Reyna ay nakaupo sa kanyang trono. Tinawag niya ang ama ni Pharma sa kanyang harapan at nagsimulang magsalita ng isang grupo ng mga bagay na walang kapararakan, nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanya sa estado ng pagkabalisa. Pagkatapos, tinawag niya si Pharma na mukhang gulat na gulat. Mahiyain siyang lumapit sa Reyna, at ipinatong ng Reyna ang kanyang wand sa kanyang balikat at pinuri siya para sa kanyang mahusay na serbisyo at para sa pagliligtas sa kanyang buhay, bago siya binigyan ng badge at ginawa siyang royal pharmacist tulad ng kanyang ama. Pagkatapos ay sinabi ng Reyna sa kanya na binibigyan niya siya ng kanyang personal na pahintulot na magbukas ng isang pharmacy sa Royal City, kung saan man niya gusto at kahit kailan niya gusto sa isang lupain na kanyang pinili, at natutuwa si Pharma sa balitang ito. Kinabukasan, isang grupo ng mga tao ang dumating sa kanyang bahay at humihiling na tumulong sa kanya. Kapag nakipagkita si Pharma sa kanila, ipinaliwanag nila na sila ang Royal Carpenters, Builders, at Mason, na personal na inilaan ng Reyna upang matiyak na ang parmasya ay itatayo sa lalong madaling panahon at maging maganda hanggat maaari. Tumugon si Pharma sa pagsasabing wala talaga siyang anumang mga detalye kung paano, kailan, at saan niya gustong itayo ang kanyang parmasya, at kakailanganin niya ng ilang oras upang magpasya. Ngunit ipinaliwanag ng mga manggagawa na hindi nila ito maaaring payagan na hindi magdesisyon agad, dahil kung babalik sila sa palasyo nang hindi ginagawa ang parmasya, tatanggalin ng Reyna ang kanilang mga trabaho. Bago pa man makapagsalita ng anuman si Pharma, pumasok si Ellen sa silid suot ang kanyang magandang damit at sinabi sa kanya na inutusan siya ng kanyang ama na tulungan siya sa paggawa ng parmasya. Sumagot si Pharma na gusto niyang gumala at makakita ng ibang parmasya para magkaroon ng ideya kung ano ang gusto niya at kung ano ang kailangan. Ngunit agad na sinabi sa kanya ng mga manggagawa na hindi nila maaaring hayaang lumabas siya, bilang literal na sisiguraduhin ng Reyna na wala na silang aabutan na trabaho pagsikat ng araw. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya si Pharma kung ano ang gusto niya at kumuha ng lapsi at sheet bago nagsimulang gumuhit ng hindi kapani-paniwalang tumpak na layout ng parmasya na kanyang pinapangarap. Lumipas ang ilang oras, at ang konstruksyon ay nangyayari ng maayos. Pagkatapos tinatanong siya ng kontratista kung gusto niyang pangalanan ang kanyang parmasya ngayon.
Pinag-iisipan ito saglit ni Pharma bago nagpa siya sa pangalang Parallel World Pharmacy. Lumapit siya kay Ellen at tinanong siya kung ang pangalan ay magiging masyadong marangya, dahil gusto niya itong maging isang simple lang at ayaw niya ng anumang media exposure. Ngunit tumugon si Ellen na ang anak ng isang maharlika na aristocrat na nagbukas ng isang medikal na tindahan ay groundbreaking na balita, at malinaw na maibabalita ito kahit gustuhin niya man ito or hindi. Bago pa sila makapag-usap pa, gayunpaman, lumapit sa kanila ang isang lalaking may bigot na nagsasabing akala niya ay tsismis lamang ito habang tinitingnan niya ang kanilang tindahan. Tumingin siya kay Pharma at sinabihan siyang ilabas ang may-ari ng tindahan, at sinabi sa kanya ni Pharma na siya ang nagmamay-ari ng tindahan. Sinasabi ni Bigotman na siya ay mula sa isang medicinal guild, at tinanong siya kung gusto niyang magbenta ng mga lollipop para sa mga bata or mga candy dahil halatang wala pa siyang sapat na gulang upang gumawa ng iba pa. Sumagot si Pharma sa pagsasabing siya talaga ang may-ari ng tindahan, na ikinagulat ni Bigotman. Sa kanyang tindahan, magbebenta siya ng mga aktwal na pharmaceutical na gamot, at tinanong niya si Bigotman kung kailangan ba niyang magparehistro sa kanyang guild para patakbuhin ang kanyang tindahan. Ngunit si Bigotman ay tumugon na ang kanilang guild ay hindi kumukuha ng mga pagpaparehistro mula sa sinumang maharlika. Pero kung hihingi siya ng pagkakataon, baka payagan niya itong sumali. Gayunpaman, tinanggihan ni Pharma ang kanyang alok, na sinasabi na gusto niyang magtrabaho ng mag-isa, at naniniwala siyang magagawa niya ang isang mas mahusay na trabaho kaysa sa buong guild ni Bigotman, sa pamamagitan ng pagbebenta ng mas mahusay na gamot sa mas murang halaga. Ikinagalit ito ni Bigotman, na nagsasabi sa kanya na imposibleng gawin niya ito. Ngunit pinigilan ito ni Ellen sa pamamagitan ng pagsasabi kay Bigotman na umatras bago siya mawala sa kanyang isip at gumawa ng isang bagay na hindi niya magugustuhan, na labis na nagtakot sa Bigotman kaya umalis na lang siya palayo. Pumasok si Pharma sa kanyang tindahan at gumawa ng ilang panghuling inspeksyon sa mga tol na mayroon siya, at sinabi kay Ellen na kakailanganin nila ng isang tao upang gumawa ng mga accounting at paghahandle sa pera. Sa puntong iyon sinabi sa kanya ni Luti na isaalang-alang siya bilang siya ay marunong magbasa, magsulat, at favorite subject niya ang matematika. Si Pharma, gayunpaman, ay ayaw siyang bigyan ng pagkakataon dahil siya ay isang ganap na walang alam, at sinasabi sa kanya na gagawin niya itong kanyang utusan na babae dahil malinaw naman kay Luti na hindi niya kayang hawakan ang mga bagay-bagay tulad ng pera, na ganap na hindi kaya ng kanyang utak. Si Luti ay natuwa na mabilis na sumang-ayon at umalis pagkatapos. Muli siyang bumaling kay Ellen at sinabi sa kanya na kailangan nilang maghanap ng taong mapagkakatiwalaan na kayang humawak ng kanilang mga finances ng perpekto. Nang gabing iyon ay bumalik si Pharma sa kanyang mansyon at natagpuan ang lahat ng mga lingkod, ang kanyang kapatid na babae, at si Luti sa pasilyo na lumuluha na nagpalito sa kanya. Pumasok siya at nagtanong kung ano ang problema, kung saan ang isang taong nagngangalang Rick ay tumugon, na nagpapasalamat sa kanyang kabutihang loob sa lahat ng mga taon na ito at ipinaliwanag na siya ay magre-retiro bilang accountant ng pamilya ng Pharma mula ngayon. At marahil ay mamumuhay ng payapa sa paligid ng ilang mga sakahan, at iyon ang dahilan kaya naging emosyonal ang lahat ng mga taong nandun. Sinasabi ni Rick na nakakuha siya ng injury sa tuhod at isinasaalang-alang iyon, kaya nagpa siya ang tatay ni Pharma na tanggalin siya. Tinanong siya ni Pharma kung gugustuhin pa ba niyang magtrabaho kung maayos na ang mga tuhod niya at sinabi ni Rick na gusto pa niya, na sinasabing mahilig siyang mamahala ng mga accounts. Matapos marinig iyon, tumakbo si Pharma palayo at pumasok sa loob ng silid ng kanyang ama, humihingi sa kanya ng pahintulot na i-hire si Rick bilang accountant para sa kanyang parmasya. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na pinaalis niya si Rick upang kunin siya ni Pharma, at sinabihan ng isa sa kanyang mga katulong na magdala ng isang higanteng kahon na ireregalo niya kay Pharma para sa pagbubukas ng kanyang parmasya. Binuksan ni Pharma ang kahon at laking gulat niya nang makitang puno ito ng mga gintong barya. Hindi alam ni Pharma kung ano ang gagawin sa pera, at sinabihan siya ng kanyang ama na gamitin ng mabuti ang perang ito at siguraduhing palaguin ng mabuti ang kanyang pharmacy, na hindi naman masyadong mahirap dahil sa sobrang dami ng pondo. Isang buwan na ang nakalipas mula nang magbukas ang parmasya, ngunit nakakapagtaka, madalang makakuha ng isang customer sa loob ng ilang linggo. At medyo nalugi ang negosyo, na nagsimulang mawalan ng tiwala sa sarili ni Pharma. Si Ellen, gayunpaman, ay tinitiyak sa kanya na ito ay tiyak na mangyayari, dahil ang mga karaniwang tao ay karaniwang pumupunta sa mga pharmacist at medicine shop na talagang pinagkakatiwalaan nila at matagal nang naka-establish.
Samantalang ang mga maharlika at ang aristocrats ay pumapasyal lang sa mga pharmacist upang maalis ang anumang karamdaman. Napabuntong hininga si Pharma dahil wala siyang ideya kung bakit hindi sinusubukan ng mga karaniwang tao ang bagong parmasya niya kahit isang beses. Ngunit sa sandaling iyon ay pumasok si Luti sa silid na may hawak na isang bungkos ng mga papel at sinabing pinuntahan niya ang buong bayan, at nagsagawa ng isang survey sa mga karaniwang tao tungkol sa kanilang pangunawa sa bagong parmasya, at sa wakas ay nakuha na niya ang mga resulta. Sinimulan ni Luti na ilista ang mga problemang inilista ng mga tao, na ang una ay mayroong imperial na selyo sa pintuan na nangangahulugan na ang botikang ito ay nakalaan lamang para sa reyna, na sa pangkalahatan ay nakalaan para sa napakataas na ranggo ng mga maharlika. Ang pangalawa ay ang pagkakaroon ng mga nakakatakot na mukhang gwardya na nakapost sa labas ng parmasya na mahalaga upang protektahan ang storefront, ngunit takot ang mga karaniwang tao dito dahil sa kanilang mga attitude. Nagulat si Ellen sa mga pahayag na ito, at sinabi ni Luti na yun ang nakalagay sa survey. Ang susunod na problema ay hindi nila alam kung ano ang isusuot sa loob ng isang magarbong tindahan, na kung saan hindi nila alam kung formal or casual na kasuoton ba ang dapat isuot. Ang kasunod nito ay natakot silang gumamit ng maling etiquette sa harap ng isang maharlika, at ang susunod na problema ay na ang mga tao ay ipinapalagay lamang na ang mga presyo para sa gamot ay magiging talagang mataas kahit na sila ay mas mura kaysa sa kakompetensyang mga parmasya. At ang panghuling problema ay hindi sila nagtitiwala sa isang may-ari na bata, na mas gusto nila sa mas matatanda. Nagpasya silang mag-brainstorm tungkol sa mga problemang ito sa ibang pagkakataon, at sa kabutihang palad, sa araw na ito ay dumating ang isang customer na lumalabas na isang matandang mandaragat na gusto ng ilang mga table tas upang mabawasan ang pagduduwal. Kumuha siya ng mga table tas, uminom ng tubig, at nagsimulang umalis na nangangakong babalik ulit kapag may kailangan siya. Nang pigilan siya ni Pharma at binigyan siya ng ilang vitamin C na table task na sinasabing ang mga sailor ay prone sa mga sa pagduduwal, at ang tabletang ito ay tutulong sa kanila na ipagtanggol laban sa problemang ito. Ang matanda, gayunpaman, ay tila natigilan at tinanggihan ang tableta bago gumawa ng dahilan na may naghihintay sa kanya sa labas. Si Pharma ay sumunod sa kanya at nalaman na ang matanda ay nakikipag-usap sa napakatahimik na boses sa dalawang iba pang lalaki. Pero bago pa siya makapag-imbestiga, naharang siya ng kanyang nanay at tatay na nakamaskara. Dinala niya silang dalawa sa loob ng shop at sinabihan silang huwag ihahayag ang kanilang mga sarili sa publiko, ngunit sinabi lang sa kanya ng kanyang ama na tumahimik at hiniling sa kanya na ilibot sa kanila ang shop. Dinala sila ni Pharma sa iba't ibang palapag ng tindahan, unang ipinakita ang lugar ng pangunahing palapag kung saan niya ibebenta ang kanyang gamot. Ang pangalawang lugar ay ang silid para makapagpahinga ang mga pasyente, at may mga isolation cell para sa mga top-aki na kagaya ng jowa ko. Pagkatapos nito, ipinakita niya sa kanila ang banyo at kusina bago dalhin ang mga ito sa kanyang personal na lab kung saan bumuo siya ng mga bagong paraan upang lumikha ng gamot. Pagkatapos ng paglilibot, umupo sila sa sopa, at ipinaliwanag ni Pharma kung paano medyo mababa ang benta ng kanilang shop. Iminumungkahi ng ina sa kanya na simulan ang paggawa ng mga pampaganda para sa skincare at ibenta ito sa nobles at mga aristocrats na magpapalakas sa kanyang katanyagan sa mga nobles at sa mga karaniwang tao. Nagpasalamat siya sa kanyang ina dahil iyon talaga ang pinakamagandang ideya na mayroon siya sa ngayon, ngunit ang kanyang ama ay tumutol at sinabihan siyang huwag gumawa ng skincare lalo na ang whitening lotion. Tila nalilito si Pharma, ngunit ibinunyag ng kanyang ama na napansin niya na ang mga babaeng gumagamit ng whitening lotion sa kanilang balat upang maging mas patas ang kanilang mga kutis ay nauuwi sa mas maraming sakit kaysa sa mga hindi gumagamit nito. Bukod doon, ang kanilang buhay ay tila nababawasan din kung gumagamit sila ng produkto na ito. Bigla niyang napagtanto na ang kanyang ama ay nagsasalita tungkol sa mga kasangkapan na dating naruroon sa mga produktong pampaganda, na ipinagbabawal din kahit sa modernong mundo. Ipinangako niya sa kanyang ama na gagawa siya ng mas mahusay na mga produkto, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang binata ang pumasok sa silid na mukhang takot na takot habang tinanong niya si Pharma kung siya ang pharmacist dito, dahil ang kanyang may bahay ay bumagsak sa loob ng karwahe. Agad na tumakbo si Pharma sa labas at narating ang karwahe upang makita ang isang babaeng noble na mukhang mahina at mapatla. Kaagad na ginamit ni Pharma ang kanyang mata upang malaman kung ano ang problema, at napag-alaman na mukhang maayos naman ang katawan nito bukod sa ilang hiwa sa kamay nito.
Bigla na pagtanto ni Pharma na ang babaeng ito ay tiyak na sumusunod sa medikal na pamamaraan ng pagpapadugo na ginagawa upang subukan at makakuha ng isang mas maputi at kutis artista. Agad niya itong dinala pabalik sa kanyang botika at binigyan ng gamot para sa anemia. Nagkaroon ng kaunting lakas ang babae, at ipinahayag na sinimulan niyang gawin ito dahil niloko siya ng kanyang jowa para sa isang mas maputi at magandang babae. Lalaki nga naman. Matapos maloko, nagdesisyon siyang pagandahin ang kanyang sarili at nagdesisyon na magpatusok ng pampaputi upang bumalik sa kanya ang kanyang jowa, ngunit pinili parent ng kanyang jowa ang kanyang babae. Sinabi ni Pharma sa kanya na hindi siya dapat gumagawa ng mga bagay na magpapahamak sa kanya, dahil ito ay lubhang mapanganib, at sinabi sa kanya na bumalik sa susunod na linggo dahil magkakaroon siya ng ilang mga bagong kosmetikong produkto para sa kanya. Pagkatapos ng isang linggo, bumalik siya, at binibigyan siya nito ng bagong heavy metal-free powder at foundation na ginawa niya, na agad niyang nagustuhan. Kasabay ng pagmamarket na ginawa ni Luti, nakakuha sila ng atensyon ng maraming mga customer na nagsimulang bumisita sa tindahan upang bumili ng iba't ibang mga produkto, na napagtatanto na ang mga presyo ay mura rin. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik muli ang dalaga kasama ang isang grupo ng kanyang mga kaibigan, ngunit sa oras na ito, lahat ng mga cosmetics ay naubos na. Pareho silang nakaupo sa loob ng kanyang silid, at nagmumungkahi ang dalaga na mamuhunan sa kanyang venture at magbukas ng isang subsidiary ng kanyang kumpanya, na magfo-focus lamang sa mga pampaganda. Sumasang-ayon si Pharma dito, dahil binibigyan siya ng kanyang accountant ng pahintulot. Pagkaraan ng ilang sandali, isa pang tindahan ang ginawa sa tabi ng isang lab kung saan sinusuri at nilikha ang mga cosmetic products. Nakakuha pa ang babae ng isang grupo ng mga mapagkakatiwalaang babaeng pharmacist na dalubhasa sa mga kosmetiko, na magtatrabaho sa ilalim ni Pharma at magpapalaki ng supply ng mga produktong ito. Ang tsismis sa bagong produkto na ito ay umabot din sa tenga ng reyna na tumatawag kay Pharma, nagtatanong tungkol sa kanyang negosyo, at binibigyan niya ito ng lip gloss na isang bagong bagay sa mundong ito. Inilapat niya ito sa kanyang labi at agad na kinilig sa ganda nito sa kanyang labi. Ngunit sinabihan siya ni Pharma na mag-ingat dahil ayaw niyang mabalisa at magkasakit siya muli. Sinabi ng reyna sa kanya na mula ngayon gusto niyang maging unang tao na makakuha ng mga pampaganda na ito, at sasabihin din sa kanya na taasan ang mga presyo ng kanyang mga produkto, kung hindi, ang lokal na negosyante ay sasamantalahin ito, at si Pharma ay sumasang-ayon na gawin ito. Lumipas ang ilang oras, at sinamahan ni Pharma ang kanyang ama sa isang paglalakbay sa dagat upang makipagkita sa isang lord na nagngangalang Alden, na minsan ay tinatrato ang reyna at tumanggap ng mataas na posisyon bilang kapalit. Sa ngayon, siya ang may pinakamalaking daungan at mga produktong panggamot sa buong kaharian, na nagpapayaman sa kanya. Habang nakikipag-usap sa kanyang ama, binanggit ni Alden na nahihirapan silang makitungo sa isa sa mga kumpanyang patuloy na naghahanap ng mga paraan upang maiwasan ang pagbubuwis. Ang kanyang ama ay mahinahong tumingin sa kanya at sinasabing dapat nilang subukang pag-usapan ang mga bagay-bagay hanggat maaari, at mag-set up ng isang pulong sa kanya upang harapin ang problemang ito habang ito ay hindi pa masyadong lumalala. Bigla siyang lumingon kay Pharma at sinabi sa kanya na dapat siyang lumabas at maglaro, sa halip na makisali sa pag-uusap ng mga nasa hustong taong gulang na. Napagtanto ni Pharma na kailangan niyang kumilos na parang bata at nagsimulang umakto na parang tulalit, na sinasabing lalangoy siya sa dagat bago umalis. Bumaba si Pharma patungo sa dalampasigan nang makita niya si Luti at ang kanyang nakababatang kapatid na babae na gumagawa ng mga sandcastle. Binati siya ng dalawang babae, at pagkatapos ay sinimulang hilingin ng kanyang kapatid na babae na hayaan siyang maglaro sa tubig. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya marunong lumangoy, at gayon din si Luti, ngunit agad na hinawakan ni Blanchie ang kanyang braso at nagsimulang magmakaawa sa kanya na hayaan siyang maglaro sa tubig habang si Luti ay ginagawa ang parehong kilos. Si Pharma ay inilagay sa isang napakahirap na lugar habang ang dalawang babae ay kapwa nagmamakaawa sa kanya na hayaan silang maglaro sa tubig, at nangangako na mananatili sila sa gilid sa lahat ng oras. Sa wakas ay pumayag siyang lumangoy sila sa tubig ngunit sinabi sa kanila na huwag mag-swimming sa malalim. Lumingon si Pharma sa paligid upang makitang si Ellen ay lumitaw nang wala sa oras at umiinom ng juice, bago niya sinabi kay Pharma na siya ay maliligo rin at niyaya niya si Pharma na maligo rin. Magalang na tinanggihan ni Pharma ang imbitasyon, kaya nagtanong si Ellen kung hindi ba siya marunong lumangoy bago siya tumungo sa karagatan.
Naupo si Pharma at naalala na dati siyang magaling na swimmer sa kanyang nakaraang buhay, at nag-flashback kung paano siya pinakiusapan ng kanyang kapatid na babae na hayaan siyang makipaglaro sa kanya sa tubig. Ngunit dahil masyado pa itong bata, lagi niyang sinasabi sa kanya na hindi siya maaaring lumusong sa tubig ngunit nangako sa kanya na dadalhin siya sa karagatan, at hahayaan siyang mag-swimming kapag siya ay naging 5 taong gulang na. Ngunit ang oras na iyon ay hindi kailanman dumating dahil sa trahedya, at siya ay inalis mula sa mundong ito bago pa man siya maging 5 taong gulang at hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong tamasahin ang magagandang alon sa karagatan. Bumalik si Pharma sa realidad at mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha, ngunit naluluha pa rin siya nang biglang makarinig siya ng isang malakas na boses at tumangala upang makita na si Blanchi ay nalulunod sa tubig habang si Luty ay pumunta sa kanya upang humingi ng tulong. Hindi makalangoy si Blanchi patungo sa dalampasigan, at agad na tumakbo si Pharma patungo sa karagatan bago tumalon habang sinabihan siya ni Ellen na huminto dahil maaari rin siyang malagay sa panganib. Ngunit wala siyang pakialam at sinundan niya si Blanchi habang si Ellen ay hindi makasabay sa mabangis na agos ng tubig. Nagpatuloy siya sa paglangoy at napagtanto niya na may malaking alon na humahatak kay Blanchi pababa ng tubig. Kaya mabilis na sumisid si Pharma, lumalangoy patungo sa kapatid niyang walang malay, habang inaalala ang tunay niyang kapatid sa kanyang mundo bago sumumpa na hindi nito hahayaang mapahamak si Blanchi. Napagtanto niya na hindi niya ito maabot sa oras at sumigaw siya sa desperasyon, na biglang nag-activate ng kanyang tato sa braso, at isang malaking liwanag ang bumugla sa tubig sa buong lugar at gumagawa ng butas sa dagat na iniwan si Blanchi sa ilalim ng dagat habang si Pharma ay mukhang nagtataka habang nakikita ang mga isda sa paligid na humahanap ng tubig. Nalilitong bumangon si Ellen at lumingalinga sa paligid para makita si Pharma na gumagawa ng kanyang pinakamagandang impresyon kay Moses, habang pinipigilan niyang mahulog ang haligi ng tubig sa ibabaw nila habang hawak sa isang braso si Blanchi. Nagagawa niyang mailabas sila sa sitwasyong iyon at sa dalampasigan umiiyak si Blanchi sa kanyang mga bisig dahil sa takot, habang si Ellen ay nakaupo roon na gulat na gulat. Pinapakalma ni Pharma si Blanchi at tinitingnan kung nagkaroon siya ng anumang pinsala ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makita siyang ligtas. Si Ellen, sa kabilang banda, ay hindi maintindihan ang nangyari at nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Matapat na tumugon si Pharma na wala siyang ideya kung ano ang nangyari, at maaaring isa ito sa kanyang mga kakayahan sa magic sa tubig ngunit tumugon si Ellen na walang ganoong magic. Laking gulat ni Pharma sa narinig at napansin niyang kahit si Luty ay tila natatakot sa kanya ngayon. Ngunit masaya lang siya na nailigtas niya ang kanyang kapatid sa napipintong kamatayan sa buhay na ito, at niyakap ito ng mahigpit. Kalaunan ng gabing iyon, umupo si Pharma sa kanyang kama at nag-iisip tungkol sa kung paano niya inalis ang lahat ng tubig sa paligid, hindi man lang iniisip kung paano ang kanilang katawan ay gawa rin sa tubig, at isang maliit na pagkakamali ay maaaring kumitil sa kanilang buhay. Sinabihan siya ni Luty na matulog na at nagsimulang lumabas ng kwarto, ngunit pinigilan siya ni Pharma at humingi ng paumanhin bago sabihin sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi na niya gagamitin ang magic na iyon. Tila nalilito si Luty nang sabihin ni Pharma na alam niyang natakot siya noong ginamit niya ang magic na iyon, ngunit agad niyang sinabi sa kanya na hindi siya natatakot sa kanya. Sa kabaligtaran, siya ay humanga sa kanyang mahiwagang lakas at labis na humanga sa kanyang mabilis na pag-iisip at paggawa ng desisyon at iniligtas ang buhay ni Blanchi. Umiiyak siya tungkol sa katotohanan na habang nalulunod si Blanchi, hindi siya makagalaw ng 1 pulgada at nakatayo lang doon sa dalampasigan. Sinabi sa kanya ni Pharma na tama ang kanyang pinili sa pamamagitan ng hindi pagsadyap dahil hindi rin siya marunong lumangoy, at sinabi sa kanya na siya ay mahalaga din sa kanya tulad ng kanyang kapatid na babae. Hindi napigilan ni Luty ang kanyang kaligayahan at nagpasalamat sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso bago lumabas sa kanyang silid. Kinaumagahan, binuksan nila ang kanilang tindahan sa isang pulutong ng mga tao na nagkukumpulan sa harapan. Laking gulat ni Pharma na makita ang napakaraming tao dahil wala silang ganitong bilang ng mga customer sa isang normal na araw. Iniisip niya na maaaring ito ay dahil sarado sila nung weekend salamat sa kanilang paglalakbay sa beach, ngunit sinabi ni Ellen na ito ay dahil lamang sa mahusay na gamot ni Pharma. Habang tumitingin-tingin sa paligid, napansin ni Pharma ang isang pares ng mga lalaking nakasuot ng puting damit na nakatingin sa kanya pababa na parang may masamang balak sa kanya. Lumapit siya sa kanila at tinanong kung anong maitutulong niya sa kanila, ngunit wala silang interes na sumagot at agad na umalis.
Kinalaunan sa araw na iyon, umupo sila para uminom ng tsaa, at nagsimulang magsalita si Pharma tungkol sa mga lalaking nakasuot ng puting damit, at sinabi ni Ellen na kahit siya ay sinubukang magpahayag ng tulong, ngunit mukhang gusto lang makita si Pharma. Sinabi sa kanya ni Luty na tinanong niya kung maaari niyang tulungan silang makahanap ng isang bagay, ngunit hindi man lang sila sumagot. Sinabi ni Ellen kay Pharma na ang kanilang mga white robe ay hindi katulad ng mga nasa paligid ng rehiyong ito, dahil alam niya ang lahat ng mga guild sa kanilang lugar kaya mas lalo itong naghihinala kung ano ang kanilang layunin. Bahagyang natakot si Luty at nagtanong kung dapat nilang kontakin ang mga gwardya, at sumang-ayon si Pharma. Kinaumagahan, habang binubuksan ng mga gwardya ang mga pinto ng botika, nasaksihan nila ang isang karwahe ng kabayo na tumatakbo patungo sa kanila. Sinubukan niyang pigilan ang kabayo ngunit basta nalang hamampens ito sa harap ng gate, sinisira ang lahat. Pagkatapos nito, pumunta ang gwardya sa Pharma's mansion kung saan ipinaliwanag niya ang mga nangyari sa kanyang ama, na ikinagalit nito. Tinanong niya ang gwardya kung ano ang ginagawa niya, ngunit humihingi lang ng paumanhin ang gwardya, na sinasabing wala siyang oras para mag-react sa kanilang pag-atake. Napagtanto ni Pharma na ito ay isang talagang mapangahas na hakbang ng kaaway, habang ang kanyang ama ay nagsasabing siya mismo ang magpaparusa sa salarin. Nagtanong ang kanyang advisor kung bakit may gagawa ng ganoong gawain, at sumagot ang kanyang ama na gusto ng mga kaaway na isara ang tindahan ni Pharma dahil nakikita nila siyang isang tagalabas na nagbebenta ng magagandang gamot sa talagang murang presyo. Sinabihan niya ang gwardya na maging handa dahil inaasahan niya ang higit pang mga problema, habang sinasabi niya sa kanila na siya mismo ang magsusulat sa reyna tungkol sa bagay na ito. Sinabi ni Pharma sa kanyang ama na aalis siya upang tingnan din ang Pharma siya, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama at tinanong kung mayroon siyang anumang mga pinaghihinalaan na pwedeng gumawa nito. Alam ni Pharma na maaaring ito ang gawain ng Pharmacy Guild gayon din ng mga taong may puting balabal, ngunit para makasigurado, sinabi niya sa kanyang ama na kailangan niya ng oras para mang-alap ng higit pang impormasyon. Tumatakbo si Pharma sa parmasya upang makitang ganap itong nawasak, habang sinusubukan ng mga lalaki na alisin ang mga durog na bato at mga labi. Nagtanong si Pharma tungkol sa sitwasyon, at ipinakita sa kanya ng isa sa kanyang mga empleyado kung paano ganap na nawasak ang tindahan. Bago pa makapasok si Pharma sa loob, mabilis na gumamit ng purification magic ang lalaki para alisin ang amoy. Sinuri ni Pharma ang tindahan at nalaman na hindi nasira ang silid ng gamot na nangangahulugang maaari siyang gumawa ng higit pang mga bagay kung gusto niya, habang sinabi sa kanya ng lalaki na sina Ellen at Luty ay parehong kumuha ng maraming gamot hanggat maaari sa mansyon upang ang mga taong nangangailangan ng mga ito ng medallion ay makakakuha nito. Habang lumalabas si Pharma sa shop, nakita niya si Jing, ang matandang lalaki na minsan niyang tinulungan sa isang grupo ng mga kabataan at malalakas na lalaki, at sinabihan niya si Pharma na narito siya para tumulong. Ang lahat ng iba pang lokal na mga tao ay mukhang mahal si Pharma, at sinasabi sa kanya kung gaano sila kalungkot para sa kanya ngunit sinasabing tutulungan nila siyang ayusin ang tindahan. Nagsimula silang lahat na linisin ang lugar habang namamangha si Pharma. Biglang tumakbo ang isang babae sa loob at nagsimulang humingi ng doktor. Agad na lumapit si Pharma sa kanya, at nagsimulang umiyak ang babae, ipinaliwanag na ang kanyang ama ay biglang bumagsak sa lupa dahil sa init at hindi na bumabangon. Agad na sumakay si Pharma sa isang kabayo kasama ang babae at nagsimulang umalis habang binibigyan siya nito ng direksyon sa kanyang may sakit na ama. Nakasakay si Pharma habang iniisip ang lahat ng posibleng dahilan ng pagkakasakit ng kanyang ama at nag-aalala kung nagdala ba siya ng sapat na gamot. Kapag sinabihan siya ng babae na dumaan sa burol, ang ganitong uri ay nagtataas ng ilang red flags para sa kanya dahil hindi niya alam kung bakit nasa malayong lugar ang kanyang ama. Naglalakad sila sa mga damuhan, ngunit nang tumalikod siya para magtanong sa kanya, nawala siya sa lugar, at sa halip, napapaligiran siya ng isang grupo ng mga lalaking nakasakay sa mga kabayong naka-white hood. Isang lalaki ang nagtaas ng wand patungo sa kanya, at hiniling sa kanya na sagutin siya ng matapat kung siya ba ang nagtanggal ng bahagi ng karagatan malapit sa dalampasigan. Nakatayo si Pharma na gulat habang sinasabi ng lalaki na siya ay isang investigador mula sa Royal Kingdom at humihingi ng sagot. Bigla siyang nag-flashback kung saan itinuro sa kanya ni Ellen ang tungkol sa templo, na siyang banal na organisasyon ng mundong ito. Ayon kay Ellen, ang templo ay namumuno na may pinakamataas na kapangyarihan dahil sila ang nagbibigay sa mga nobles ng kanilang katayuan bilang maharlika sa pamamagitan ng pagsukat ng kanilang mahiwagang lakas.
Sinabi niya sa kanya na ang templo ay halos kasing lakas ng reyna mismo at sa kanilang mga mata, ang archdukes at iba pang nobles ay walang bilang. Pagkatapos noon, nagpaliwanag si Ellen tungkol sa mga investigator ng templo na kilalang walang awa kapag nakakita sila ng isang erehe or isang taong hindi naniniwala sa kanilang layunin. Sila ay kilala sa pagtatanggal sa mga tao mula sa pag-iral gamit ang kanilang mga pambihirang kakayahan sa mahika. Bumalik si Pharma sa realidad kung saan ipinakilala ng pinuno ng grupo ang kanyang sarili bilang si Solomon, at direktang nagtanong sa kanya kung bakit wala siyang anino. Tinatawag siyang walang isip ni Solomon dahil literal siyang lumabas sa bukas na liwanag ng araw kapag hindi nakikita ang kanyang anino. Tinawag niya si Pharma at sinabing hindi siya tao kundi isang masamang espiritu na walang anino. Sumigaw si Pharma na hindi siya masamang espiritu or multo, ngunit isa sa mga lalaki ang hamarang at tinanong siya kung ano nga ba siya. Matapat na tumugon si Pharma na sa pagkakaalam niya, tao siya, ngunit wala sa mood si Solomon na makarinig ng anuman at sinasabing hindi nila kailangan ng anumang katwiran. Sinabihan siya ni Solomon na panatilihing nakataas ang kanyang mga kamay at lumakad pabalik ng 10 hakbang, at dahil ayaw ni Pharma na palakihin ang sitwasyon, sumunod siya at umatras. Pagkatapos nito, ginamit agad ni Solomon ang kanyang mahika para ikulong siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang magic silk. Sa kanilang lubos na pagkagulat, ang simboryo ay ganap na nasira, na ikinatakot nila, at nagsimula silang tumakbo sa paligid niya, habang ang isa sa kanila ay gumagamit ng kanyang apoy na magic upang salakayin si Pharma. Gumamit agad si Pharma ng fire shield sa paligid niya, at pagkatapos nito, ginamit niya ang kanyang magic para alisin ang oxygen sa paligid, na nagpatigil sa apoy. Iniisip ng mga investigator na may fire magic si Pharma kaya ang isa pang lalaki ay gumamit ng ice magic patungo kay Pharma, ngunit agad siyang nagcast ng isa pang shield, na nagtatanggal din ng ice magic, na literal na nagpagulat sa kanila dahil hindi pa nila nakikita ang sinumang may maraming katangian na maaari ding gumamit ng wandless magic. Nawala sa isip ang mga investigador, at sinabihan sila ni Solomon na kalimutan ang paghuli sa kanya ng buhay at patayin na siya ngayon din. Tinatakot nito si Pharma, habang ang mga lalaki ay sabay-sabay na umaatake sa kanya gamit ang mahika ng lupa, hangin, tubig, at apoy. Ang lahat ng mga pag-atake ay nagsama-sama at sumasabog kay Pharma, habang hinihintay ng mga investigador na maalis ang alikabok, para lamang makita siyang ganap na natatakpan sa isang ice cage kung saan napagpasyahan ni Pharma na sumusobra na sila at napilitang gamitin ang kanyang offensive magic. Nagpalabas siya ng isang napakalaking flashbang, na nagtutulak kay Solomon na matilapon sa kanyang kabayo, at habang sinusubukan siyang tulungan ng kanyang mga kasamahan, napansin nila na naglalakad si Pharma patungo sa kanila habang inililipad ang malaking bato ng yelo. Sinabi ni Pharma sa kanila na madali niyang mapupuksa ang mga ito sa isang pag-atake, ngunit ipinanganak siya sa mundong ito upang pagalingin ang mga tao at hindi para saktan. Ang kanyang kumikinang na katawan ay nagpabigla kay Solomon at sa wakas ay nakita niya ang sign tattoo sa kanyang mga braso, at sinabi sa kanyang mga kasamahan na siya ay nagkamali at ang batang ito ay hindi isang tao kundi ang Diyos ng medisina mismo. Nagpagulat ito kay Pharma na sinubukang sabihin sa kanila na hindi siya Diyos, ngunit lahat sila ay yumuko, at sinabi ni Solomon na tatanggapin niya ang kaparusahan para sa pagtataas ng kanyang wand laban sa kanya. Napansin ni Pharma na nung nahulog si Solomon mula sa kanyang kabayo, nabali ang binti niya at dumudugo. Sinimulan ni Solomon na magdrama at sinabi sa lahat na malapit na siyang mamatay sa sugat na ito, at humingi ng tawad kay Pharma bago ibinaba ang maliit na punyal mula sa kanyang likod at itinapat ito sa kanyang lalamunan. Sa kabutihang palad, napigilan ni Pharma ang punyal bago pa ito tumama sa lalamunan ni Solomon, at ginamit ang kanyang mahika upang matanggal din ito. Mukhang nalilito si Solomon habang sinasabi sa kanya ni Pharma na ayaw niyang may mamatay, at ang gusto lang niya ay patakbuhin ang kanyang bot-ika sa kapayapaan. Si Pharma ay umatras ng konti at ginamit ang kanyang ice vision upang makita ang sugat sa binti ni Solomon, at sinusubukang malaman ang pinakamahusay na paraan upang ihinto ang pagdurugo. Iniisip ni Pharma na putulin ang binti, ngunit ang lugar ay nagiging maliwanag na nangangahulugan na siya ay mamamatay mula sa pagputol ng binti. Napagtanto ni Pharma na kailangan niyang magsagawa ng operasyon upang mailigtas ang kanyang buhay, ngunit ang problema ay ang layo ng mga ito sa bayan na maaaring huli na para sa kanya. Alam niya na siya ay isang pharmacist na hindi talaga nagsasagawa ng mga operasyon, ngunit kung ang agarang medikal na atensyon ay hindi ibibigay kay Solomon, hindi siya mabubuhay.
Agad na tumalikod si Pharma at ginamit ang kanyang Earth Magic para gumawa ng magic table bago sabihin sa kanyang mga kasamahan na ay latag si Solomon at sinabihan din silang tumawag ng karwahe. Nabigla si Solomon nang makitang handang gamutin siya ng Diyos mismo, ngunit sinabihan siya ni Pharma na huwag mag-alala tungkol dito. Pagsapit ng gabi, inilagay niya si Solomon sa loob ng isang tolda at sa wakas ay pumasok siya dito. Ipinaliwanag kay Solomon na kailangan niyang bigyan siya ng antibiotic bago magbigay ng anesthesia para sa sakit, at pagkatapos ay lilinisin niya ang sugat bago putulin ang mga nasirang tisyo at pagkatapos ay tatahiin itong muli. Naghanda si Pharma at isinusuot ang kanyang kagamitan sa pag-opera bago kumuha ng hiranggilya, at lagyan ng anesthesia sa kanyang gulugad. Pagkatapos nito, lumikha siya ng isang blok ng yelo at magiliw na nagtanong kay Solomon kung nararamdaman niya ito. Sumagot si Solomon na wala siyang maramdaman, at gamaan ang loob ni Pharma na agad siyang kumuha ng scalpel at sinimulan ang operasyon. Pagkaraan ng ilang oras, lumabas si Pharma ng tent kung saan ang mga kasamahan ni Solomon ay sabik na naghihintay na marinig ang balita. Si Pharma ay nagbibigay sa kanila ng magandang balita na ang operasyon ay matagumpay, at ang kanilang komandante ay mabubuhay upang makita ang isa pang araw. Napayuko silang lahat dahil hindi sila makapaniwala na hindi na nga sila pinarusahan ni Pharma kundi sa halip ay tinulungan pa niya sila. Sinabihan sila ni Pharma na magpahinga ng kaunti bago utusan silang ilihim ang insidenteng ito dahil ayaw niyang mabunyag sa publiko ang kanyang kapangyarihan. Pagkalipas ng ilang buwan, si Solomon mismo ay bumisita sa Formal Pharmacy, na ikinagulat ni na Ellen at Luti dahil siya ang punong obispo at investigador ng templo. Ngunit sinabi niya sa kanila na utang niya kay Pharma ang kanyang buhay at binibigyan sila ng isang bungkos ng mga tsokolate. Muli niyang pinasalamatan si Pharma na nagagawa lang niyang maglakad dahil sa kanya at palaging magiging tapat na lingkod niya. Sinabi ni Solomon na ganap niyang binura ang mga file tungkol sa isang kaina-hinalang batang lalaki na walang anino, kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang karagdagang mga problema sa bagay na iyon. Gayun din, pinasalamatan siya ni Pharma para sa kanyang tulong at tumingin sa labas upang makita ang kanyang entourage na may dalang isang grupo ng mga regalo para sa kanya, na sa tingin niya ay medyo sobra-sobra. Hiningi ni Solomon kay Pharma na mag-usap ng pribado at ipinakita sa kanya ang isang kahon, na naglalaman ng isang espesyal na wand na sinasabing orihinal na wand ng Diyos ng medisina. Itinago ito sa loob ng treasury ng templo kasama ang statue of the god, ngunit naniniwala si Solomon na ang wand ay dapat kasama ng nararapat na amo nito, kaya dinala niya ito rito. Sinasabi niya na ang wand na ito ay maaaring gumamit ng lahat ng mga katangian kasama ng pagiging handa para sa labanan, diagnostics, at pagpapagaling. Si Pharma ay nagulat, habang si Ellen ay naglalaway nang makita ang isang malaki at makapal na wand, na maaaring magbigay kasiyahan sa kanya. Mukhang nag-aalangan si Pharma sa paghawak ng National Treasure dahil natatakot siyang baka masira ito or manako. Sinabi sa kanya ni Solomon na subukang hawakan ang wand, at kapag ginawa niya iyon, ang wand ay nagsimulang kumikinang ng maliwanag, at parehong sina Solomon at Ellen ay nagsabing kinilala ng wand si Pharma bilang tunay na may-ari nito. Masyadong namamangha si Ellen sa wand na ito at nagtanong kung maaari rin niyang hawakan ang kanyang malaking makapal na wand, at pumayag naman si Pharma para lang malaman na ang wand ay tumagos lang sa pagitan ng kanyang mga kamay at bumagsak sa sahig. Lumingon sila kay Solomon, na nagsasabing ang wand na ito ay pag-aari ng isang Diyos, kaya walang sinumang tao ang maaaring hawakan ito or gamitin maliban sa may-ari nito. Muli itong kinuha ni Pharma at sinubukang umupo dito bilang tagubili ni Solomon, at sa kanyang sorpresa, nagsimula itong lumutang sa hangin. Sa wakas, umalis si Solomon kasama ang kanyang mga tauhan at sinabi kay Pharma na ang templo ay hindi na magdudulot ng mga problema para sa kanya. Ngunit sinabi niya sa kanya na mag-ingat dahil hindi inatake ng templo ang kanyang botika gamit ang karwahe ng kabayo noong nakaraan, ibig sabihin ay may ibang tao rin ang humahabol sa kanya. Matapat na tumugon si Pharma na wala siyang ideya kung sino ito ngunit gusto niyang malaman ito sa lalong madaling panahon. Bago umalis, binigyan siya ni Solomon ng huling regalo, na mukhang pendant, at sinabi kay Pharma na pipigilan nito ang kanyang makadiyos na kapangyarihan. Sa kanyang sorpresa, tumingin sa ibaba si Pharma upang makita ang sarili niyang anino na nakikita sa sahig, na labis siyang ikinatuwa dahil sa wakas ay pakiramdam niya ay para siyang tao. Kinalauna ng araw na iyon, ginugol ni Pharma ang kanyang oras kasama ang kanyang kapatid na babae at si Luti, at dinala sila sa palengke upang bumili ng ilang prutas.
Pero parang pagod na pagod siya sa sobrang dami ng trabaho, dahil sobrang dami na ang customer, at kailangan niya ng mas maraming empleyado. Iniisip ni Pharma ang mga taong maaari niyang i-hire na pinagkakatiwalaan niya, nang mapansin niya ang isang babae na nagsisikap na maghanap ng partikular na gamot sa isang botika na wala nito. Sinabi ng may-ari ng tindahan sa babae na kahit na mabisa ang mga gamot na ibinebenta ni Pharma, hindi sila inaprubahan ng guild na nangangahulugan na ang mga normal na parmasya ay walang mga kinakailangang pahintulot na ibenta ang mga gamot na ito. Sa gabing iyon, bumalik si Pharma sa shop at sinabi kay Ellen ang tungkol sa kanyang mga planong magtatag ng bagong guild. Sinusuri ni Ellen ang mga minimum na kinakailangan at sinasabing maaari nilang legal na simulan ang guild kung gusto nila, at naniniwala siya na kapag handa na ang guild tiyak na sasali ang mga bagong tindahan upang mapakinabangan ang mga bagong gamot na epektibong makakabawas sa kanilang trabaho. Mabilis na napagpasyahan na ang guild ay gagawin, at sinabi ni Pharma kay Rick na maghanda sa mga papeles. Kinaumagahan habang naglalakad papunta sa kanyang parmasya, nakita ni Pharma ang isang mukhang galit na lalaki na nakahawak sa kanyang anak na babae sa kanyang likod na kumakatok sa pintuan ng isang lokal na doktor. Sinabi sa kanya ni Pharma na ang doktor ay nasa labas ng lungsod sa loob ng ilang araw, ngunit kung gusto niya, maaaring tingnan ni Pharma ang kanyang anak na babae. Ang lalaki ay may kaina-hinalang tingin kay Pharma at nakita niya ang badge ng Royal Pharmacist sa kanyang kwelyo at sinubukang magalang na humindi, dahil wala siyang sapat na pera. Ngunit sinabihan siya ni Pharma na huwag mag-alala, dahil siya na ang bahala sa lahat, bago pinone si Luty sa parmasya para ayusin ang mga bagay-bagay. Sinabihan niya ang lalaki na sumunod, at dumaan sila sa harap na tarangkahan patungo sa kanyang botika, na punong-puno ng mga tao hanggang sa likod na tarangkahan. Pumasok sila sa isang malinis na silid, at sinabi niya sa lalaki na ihiga ang kanyang anak na babae sa stretcher, habang nagsusuot siya ng mask at ibinigay ang isa sa lalaki, na tila nalilito sa paggamit nito. Tiniyak sa kanya ni Pharma na ligtas ito, at sinabi sa kanya na dapat isuot ito para pigilan ang pagkalat ng impeksyon, at napagtanto ng lalaki na dumaan sila sa likod ng gate para hindi kumalat ang sakit ng kanyang anak. Umupo si Pharma sa mesa at nagsimulang magtanong tungkol sa babae, at sinabi sa kanya ng lalaki na ang pangalan ng kanyang anak ay Maria at siya ay 7 taong gulang. Susunod, tinanong ni Pharma kung kailan siya nagkasakit, at sinabi ng lalaki na siya ay kumain sa huling pagkakataon noong nakaraang araw sa hapon, at mula noon siya ay nagkasakit. Sinabi sa kanya ni Pharma na ang batang babae ay tila dehydrated at halos masama ang pakiramdam sa ngayon, ibig sabihin ay mataas ang lagnat niya. Pagkatapos ay tinanong niya ang lalaki kung alam niya ang bigat ni Maria, ngunit hindi niya alam, kaya pinatayo siya ni Pharma sa isang timangan habang hawak si Maria. Binaba niya ang bigat habang ang lalaki ay nakatingin sa kanya na nalilito. Kaya sinabi sa kanya ni Pharma na titimbangin niya si Maria ng hiwalay, na magbibigay sa kanya ng bigat ni Maria ng mag-isa. Sa ganoong paraan, maaari niyang italaga ang tamang gamot. Nang maglaon, tinitingnan ni Pharma ang anumang iba pang pisikal na senyales sa kanyang katawan at bibig, bago gamitin ang kanyang espesyal na magic ay upang suriin ang mga problema, na napansin ng lalaki, at agad niyang itinanong kung ito ba ay ang Divine Magic Arts, kung saan sinagot ito ni Pharma na ito nga ang Divine Magic. Matapos ang kompletong pagsusuri, lumingon siya sa ama at ipinaalam sa kanya na si Maria ay may malubhang kaso ng sipon, na lubos na ikinagulat ng lalaki, dahil inaasahan niya ang isang bagay na mas nakamamatay. Tinanong niya si Pharma kung sigurado ba siyang hindi ito dahil sa pagsasanib ng mga espiritu, ngunit umiling si Pharma. Sinabi ng lalaki na wala siyang alam na anumang sipon na nagreresulta sa ganoong mataas na lagnat at maging ng kumbulsyon, ngunit tumugon si Pharma na ito ay isang partikular na kaso ng sipon na tinatawag na influenza. Walang ideya ang lalaki tungkol dito, ngunit sinabi sa kanya ni Pharma na nangyayari ito dahil sa isang virus, bago siya muling tiniyak na magiging okay ang lahat. Bumangon si Pharma at kumuha ng isang lagayan, at sinabihan ang lalaki na pasinggutan ng pulbos 2 beses sa isang araw ang kanyang anak na babae. Ang lalaki ay natakot, at nagtanong sa kanya kung ano ang pulbos, at tumugon si Pharma na ito ay pangontra sa mga sipon. Pagkatapos ay sinabi ni Pharma sa batang babae na tuturuan niya ito kung paano huminga dito sa lalong madaling panahon, bago sabihin sa kanyang ama na ang lagnat ay dahil sa mga puting selula ng dugo sa katawan ni Maria na lumalaban sa virus, at mahalagang bagay ito, dahil ang virus na ito ay namamatay sa mataas na temperatura sa paligid.
Pagkatapos ay inihiga niya si Maria sa kama at sinabihan ang kanyang ama na huwag mag-alala, dahil mabilis itong gagaling at aalis ng silid, na nangangakong susuriin siya pagkatapos ng ilang oras. Kinagabihan, pinakawalan ni Pharma ang babae dahil malakas na siya para makauwi at pinainom ang kanyang ama ng gamot, bago sabihin sa kanya na kahit sarado ang tindahan, hindi siya dapat matakot na lumapit sa mga gwardya at sabihin sa kanila ang kanyang problema. Nagulat ang lalaki at nagtanong kung handa ba siyang makita siya sa gabi kung may mangyari, at sumagot si Pharma na pwede siya anumang oras dahil sa paraang ito ay makakatulong siya sa mas maraming tao. Dumating ang lalaki sa pangunahing punto at nagtanong kung magkano ang utang niya kay Pharma, at nangako na kahit na hindi siya magkakaroon ng ganoong kalaking pera, sisiguraduhin niyang mababayaran siya ito ng dahan-dahan kahit na may interes. Sinabihan siya ni Pharma na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay, dahil ang babayaran niya lang ay katumbas ng isang piraso ng tinapay, na ikinagulat ng lalaki, ngunit sinabi ni Pharma na sa paraang ito ay hindi magdadalawang isip ang mga mahihirap na ipa-check up ang kanilang mga anak kahit na sa maliliit na problema. Lumalabas na ang lalaki ay nagngangalang Dado, at siya mismo ay isang pharmacist ngunit walang kinakailangang gamot or kaalaman upang gamutin ang isang sakit na hindi niya alam. Umupo siya at sinisikap na matuto hanggat kaya niya, habang sinasabi ng kanyang asawa na marami na siyang natulungan at hindi dapat mag-alala. Lumingon sa kanya si Dado na may luha sa kanyang mga mata at sinabing kung siya or ang kanilang anak na babae ay magkasakit, hindi niya sila mailigtas dahil wala siyang kasing lalim na kaalaman gaya ni Pharma, at higit pa doon, wala siyang magic. Sinabihan siya ng kanyang asawa na huwag magsalita tungkol sa paggamot ng kanilang anak sa sinuman, dahil magreresulta ito sa pagpapatalsak sa kanya mula sa medical guild, at epektibong ipapasara ang kanyang tindahan. Ngunit sinabi sa kanya ni Dado na gagawa siya ng isang pagpipilian na sa tingin niya ay kinakailangan. Kinabukasan, si Dado at ang lahat ng iba pang miyembro ng guild ay tinawag para sa isa pang pagpupulong, kung saan ang pinuno ng guild ay nag-uusap tungkol sa kung gaano karaming kawalan ang kanilang dinaranas dahil sa parallel world pharmacy ni Pharma, at sinasabing ang kanyang asawa ay bumili ng ilang cosmetics mula sa kanila nang hindi nalalaman, kaya't dinurog niya ito lahat. Ang iba ay nagrereklamo din tungkol sa kung paano nabawasan ang kanilang mga benta, nang sa wakas ay dumating na ang pagkakataon ni Dado na magsalita, at siya ay bumangon bago tapat na sinabi sa lahat na hindi sila maaaring makipagkompetensya kay Pharma, dahil siya ay mas mataas sa kanila sa mga tuntunin ng kaalaman at dami ng pagmamalasakit na ipinapakita niya para sa bawat tao, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang anak na babae at ang kanyang pagtrato, na ikinagulat ng lahat, at sinimulan nila siyang tawaging traidor. Sinabi sa kanya ng pinunong may bigot na kung hindi sila makakahanap ng paraan upang sirain ang katayuan sa lipunan ni Pharma sa lalong madaling panahon, kakailanganin nilang magsara ng mga tindahan, at hindi niya hahayaang mangyari iyon. Sumagot si Dado sa pagsasabing kailangan nilang matuto mula sa kanya, at pagkatapos ay gumamit sila ng mga katulad na pamamaraan at gamot sa kanilang sariling mga kasanayan, dahil gumagamit lang sila ng mga halamang gamot na hindi nila alam kung magpapagaling or hindi, habang ang ibang mga lalaki ay nagsasabi na ang mga halamang gamot ay ginamit ng kanilang mga ninuno din. Nagalit ang mga lalaki, at pinalayas nila si Dado sa guild, at pagsapit ng gabi, nawasak ang kanyang buong tindahan, at inagaw ang kanyang lisensya. Nakaupo si Dado sa kalye habang umiiyak nang makita siya ni Pharma at nalaman niyang pharmacist rin si Dado. Sinabi sa kanya ni Dado ang lahat ng nangyari at sinabi na ngayon ay ganap na siyang nawasak, kailangan niyang lumipat sa isang bagong bansa at magsimula mula sa simula sa isang bagong guild. Tumangala sa kanya si Pharma at tumulong sa pagsasabi na siya ay magsisimula ng sarili niyang guild at kakatanggap lang ng pahintulot mula sa kamahalan, bago hilingin kay Dado na maging kanyang unang miyembro ng guild. Hindi napigilan ni Dado ang kanyang mga luha at nakipagkamay, na may walang hanggang utang na loob kay Pharma sa pagliligtas sa kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang araw, at muling itinayo ni Dado ang kanyang tindahan at naghanda para sa inaugurasyon. Tila kinakabahan siya, ngunit binibigyan siya ng lakas ng kanyang anak, at binuksan niya ang pinto upang makita ang daan-daang mga customer na naghihintay. Ilang buwan na ang lumipas, at isang araw habang nasa hapag ng almusal, ang ama ni Pharma ay nakatanggap ng liham mula sa kanyang kapatid na si Baldo, na uuwi sana daw siya para magbakasyon. Ipinaalam ng kanyang ama sa lahat na pansamantalang hindi babalik si Baldo dahil sa ilang isyu at tinawag niya si Pharma sa kanyang opisina. Pagkatapos isara ang pinto, sinabi niya kay Pharma na nagkaroon ng problemang pag-unlad sa isang isla.
Ipinaliwanag niya na ang isang bagong sakit ay napag-alaman at nagiging isang epidemya dahil napuksa na nito ang isang malaking bahagi ng populasyon doon. Nagulat si Pharma sa dami ng mga taong namatay na, habang ipinaliwanag ng kanyang ama na sinubukan ng mga mananaliksik na kasamahan ni Baldo na ihiwalay ang ilang mga specimen at nagsagawa ng pagsasaliksik sa mga ito, ngunit dalawa sa mga mananaliksik ang namatay sa loob ng isang linggo dahil sa necrosis pagkatapos makipag-ugnayan, na nangangahulugang ito ay lubhang nakakahawa. Nagtanong si Pharma kung makakakuha sila ng specimen upang masuri din niya ito, ngunit sinabi ng kanyang ama na ang lahat ng labi ng anumang specimen or patay na katawan na may sakit na ito ay sinunog ng apoy. Higit pa rito, ang isla kung saan kumalat ang sakit ay na-quarantine, at ang laboratorio ay isinara at ganap na pinagbawalan. Nagulat si Pharma nang marinig ang tungkol sa necrosis at nagtanong tungkol sa anumang iba pang impormasyon na mayroon siya, at ibinunyag ng kanyang ama na bago nila sunugin ang lahat, ginamit ng ilang estudyante ang mikroskopyo na dinisenyo ni Pharma at gumawa ng ilang sketch ng sakit. Sinabi kaagad ni Pharma sa kanyang ama na tanungin si Baldo para sa mga sketch, at kinabukasan ay pumasok siya sa kanyang tindahan na labis na nag-aalala. Napansin ito ni Ellen at tinanong kung ayos lang siya, ngunit sumagot si Pharma na may malaking problema. Ipinaliwanag ni Pharma sa kanya ang tungkol sa sakit na kumakalat at sinabi sa kanya na sa loob ng 2 linggo, isang malaking fair ang magaganap sa kabisera, at ang kargamento ay manggagaling sa lugar na nahawaan na. Bago pa sila makapag-usap ng higit pa, dumating si Luti na may dalang maliit na scroll na nagsasabing galing ito kay Baldo, at agad itong binuksan ni Pharma at napagtanto na ito ay matinding necrosis, isa sa pinakamahirap na gamutin na mga sakit na umiral sa mundo. Kinalaunan sa araw na iyon, nakipagkita siya sa kanyang ama at sinabi sa kanya na ang sakit na kanilang nilalabanan ay tinatawag na Black Death or ang Necrosis Plague. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang huling kaganapan ng anumang naturang sakit ay nangyari 200 taon na ang nakakaraan sa mundong ito, at ito ay lubhang nabawasan ang populasyon, habang naaalala ni Pharma na ang sakit ay nangyari din noon sa Earth, at ito ay pumatay ng halos kalahati ng populasyon ng Earth dahil ito ay lubhang nakakahawa. Inililipat nito ang mga pulgas na naruroon sa mga daga at kasama na ang dami ng namamatay ay napakataas din. Sinabi ng kanyang ama na kailangan nilang harangin ang mga kargamento, at isiniwalat ni Pharma na nagpadala na siya ng mga tagubilin para sa paghahanda ng mga quarantine area. Sinabi ni Pharma na nakaisip na siya ng paraan para makagawa ng gamot, ngunit siya lang ang makakagawa nito dahil kailangan nito ng Divine Art Magic. Sinabi sa kanila ng kanyang ama na ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay isang katang reyna para sa karagdagang tulong, kaya umalis sila patungo sa palasyo. Matapos makipagkita at ipaliwanag ang lahat sa Reyna, mabilis niyang naunawaan ang sitwasyon at sinabing isasara niya ang mga tarangkahan ng lungsod at bawasan ang pangangalakal, habang binibigyan din niya ito ng pahintulot na lumikha ng mga istasyon ng inspeksyon para sa mga kargamento. Makalipas ang ilang araw, na-set up ang mga istasyon ng inspeksyon, at nakipagkita si Pharma kay Dado at binigyan siya ng bagong disenyong compound microscope na mas advanced sa nakaraang simpleng ginawa niya. Binalaan siya ni Pharma tungkol sa sakit at binigyan siya ng mga stock ng gamot bago umalis sa lugar. Kinaumagahan, parehong umalis sina Pharma at Ellen sa lungsod upang suriin ang lawak ng problemang ito, at habang natatakot si Pharma na harapin ang isa sa mga nakakatakot na sakit na umiiral, tiniyak ni Ellen sa kanya na magiging maayos siya. Naglakbay sila pabalik sa Adam City malapit sa beach kung saan gumawa siya ng butas sa karagatan, at nagkita sila ng 2 katulong na pinadala nila noon. Sinabi sa kanya ng mga katulong na mukhang maayos ang lungsod sa ngayon, at ang mga istasyon ng inspeksyon ay inilalagay sa lahat ng dako upang walang sinumang nahawa ang individual ang mananatiling hindi nakikilala. Nagpapasalamat si Pharma sa kanilang kooperasyon, at pagkatapos ay lumipat sa isang maliit na rowboat upang maglakbay patungo sa fleet ng mga barko na nagdadala ng mga kargamento mula sa nahawaang isla. Ang mga barko ay hindi pinapayagang dumaong sa loob ng ilang araw na ngayon, at ang mga kapitan at ang kanilang mga kasamahan sa crew ay mukhang medyo naasar tungkol doon. Pumasok si Pharma sa unang barko kung saan tinanong ng kapitan kung gaano katagal bago sila makarating sa daungan. Ngunit nakikiusap si Pharma sa kanila na makipagtulungan habang hinahanap niya ang manggagamot ng barko, at hinihiling sa kanya ang mga kinakailangang dokumento at sertipiko ng kalusugan. Matapos matiyak na maayos ang mga dokumento, sa wakas ay bumaba siya sa ibaba ng kubyerta at sinimulang suriin ang bawat crewmate para sa anumang senyales ng sakit, at pagkatapos ay nagpatuloy upang suriin ang mga kargamento sa board.
Sa wakas, nakarating siya sa konklusyon na ang barko ay hindi kontaminado at binibigyan ito ng berdeng senyales upang dumaong. Pagkatapos nito, sumakay siya muli sa bangka upang lumipat patungo sa susunod na barko at nagsimulang maghagis sa kanila ng mga kamatis ang kapitan ng ibang barko. Mukhang naiinis ang kapitan na kailangan niyang maghintay sa barko ng napakaraming araw, habang ang isa pang kapitan ay nagsimulang makipagtalo sa kanya kung paano siya kailangang siyasatin muna dahil mayroon siyang kargamento na maaaring masira. Pareho silang nagtatalo sa isa't isa habang hindi alam ni Pharma ang gagawin. Biglang tumunog ang cannon fire, na nagpapagulat sa bawat isa sa kanila, ngunit nang lumingon si Pharma, napansin niya ang isang fleet ng royal ships mula sa kabisera ng lungsod, na pinamumunuan ni Jing, ang matandang lalaki na pumupunta sa kanyang tindahan para sa ilang kadahilanan. Sinisigawan niya ang iba pang mga kapitan na panatilihin ang kagandahang asal kung ayaw nilang maging Titanic, lahat sila ay natatakot at sumunod sa mga utos. Sumakay si Pharma sa barko ni Jing at nakipagkita sa kanya, nagpasalamat sa kanya para sa kanyang tulong at pagkatapos ay sinabihan siyang manatili dito at bantayan ang barko upang walang sumubok na dumaong ng ilegal. Pagkatapos nito, bumalik si Pharma sa mga tent ng inspeksyon at nakipag-usap sa iba pang mga boluntaryo doon, at sinasabi nilang hanggang ngayon ay walang kaso ng sinumang nahawahan dito, na nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa. Ngunit ito ay panandalian nang dumating si Adam, ang gumaganap na alkalde ng rehiyon, sa loob ng kampo na nakasuot ng talukbong at sinasabing ang isang nayon malapit sa gilid ng kanyang rehiyon ay nagulat ng mga pagkamatay kamakailan, na tila sanhi ng ilang mga mandaragat na ilegal na dumaong at sinubukang ilipat ang kanilang mga paninda kahapon. Namumutla sa takot si Pharma dahil napagtanto niya na ito ay ang sakit, at kung pababayaan, maaari itong maging isang napakalaking problema. Ayon kay Adam, nagsimula ito sa lagnat, ngunit pagkatapos ay namatay ang unang tao, at pagkatapos nito, ang sakit ay kumalat ng husto, na kumitil ng buhay ng ilang tao. Agad na nagsimulang maglakad palabas si Pharma, habang pinayuhan siya ni Ellen na huwag pumuntang mag-isa. Sinabi ni Ellen sa kanya na siya ang nag-iinspeksyon sa iba pang mga barko, ngunit tumugon si Pharma na maaari ring suriin ni Ellen ang mga barko dahil kailangan niyang lutasin ang isyo sa nayon bago ang anumang masamang mangyari. Sumakay si Pharma sa kanyang magic wand at lumipad palayo, at habang nasa himpapawid, nawalan siya ng balanse at muntik nang bumagsak sa isang puno. Ngunit sa kanyang sorpresa, ang wand ay dumaan lamang dito nang hindi nagdudulot ng anumang pinsala. Sa wakas ay bumaba siya malapit sa nayon, at nakita niya ito sa kaguluhan, dahil ang lahat ay nagbabalak na umalis sa lugar dahil naniniwala sila na ang kanilang nayon ay sinapian ng mga espiritu. Sinabi ni Pharma sa kanila na bumalik kaagad at huwag umalis sa nayon, ngunit ang mga taga-nayon ay hindi nagtitiwala at humawak ng armas laban sa kanya, na pinipilit siyang ipakita ang kanyang mahika at tinatakpan niya ang buong nayon sa isang iglo. Ipinakita niya sa mga taga-nayon ang kanyang badge at sinasabing mapapagaling niya ang sakit, ngunit para doon, kailangan nilang bumalik sa loob. Lahat sila ay tila nagkakaroon ng pag-asa matapos makita ang kanilang royal pharmacist ay narito at nagsimula silang sumunod. Ginagawa ni Pharma ang kanyang pansamantalang punong tanggapan sa loob ng isang lumang bahay, at tinipon ang mga pinuno ng nayon bago ipakita sa kanila ang plano. Gusto niyang paghiwalayin ang nayon sa tatlong zone, isa para sa mga taong may matinding impeksyon, isa para sa light infection, at isa para sa mga taong hindi nahawahan. Tinitiyak ni Pharma sa kanila na ang mga taong may pinakamataas na impeksyon ay prioridad na gamutin, at sa ganitong paraan mapipigilan din nila ang pagkalat nito. Sumang-ayon silang lahat na makipagtulungan sa kanya, at nagsimula ang operasyon. Sa susunod na araw, sinimula ni Pharma ang kanyang trabaho at binisita ang isa sa mga pansamantalang ospital kung saan inilagay ang isang grupo ng mga pasyente. Mabilis niyang tinitingnan ang lahat ng mga ito para sa mga palatandaan ng sakit at nalaman na ang ilan sa kanila ay nahawaan, ang ilan ay patay na, habang ang ilan ay nagpapakita lamang ng mga maagang palatandaan. Mabilis niyang sinabihan ang iba pang mga boluntaryo na simulan ang pagbibigay ng gamot na dinala niya, habang personal niyang pinupuntahan ang mga taong may pinakamaraming impeksyon at sinimulan niyang gamitin ang kanyang divine magic upang palakasin ang epekto ng kanyang gamot na humahantong sa paggaling ng mga pasyente sa ilang sandali. Bumalik sa Royal Capital, nakuha ng ama ni Pharma ang kanyang liham na naglalarawan ng isang paraan upang lumikha ng isang bakuna para sa sakit na ito, at tinawag niya ang isa sa mga pinakamatandang propesor na tinatawag na Thunder na dalubhasa sa mga bakuna, ngunit hindi kailanman nabigyan ng pagkakataong sumikat.
Sa pagkakataong ito ay ipinakita sa kanya ng kanyang ama ang liham na ipinadala ni Pharma, at hinihiling sa kanya na alamin ang isang paraan upang makagawa ng isang bakunang tulad nito. Laking gulat niya nang tingnan ng matandang babae ang sulat at sinabing matagumpay na siyang nakagawa ng ganito 3 taon na ang nakakaraan. Kaagad na nagpunta ang ama ni Pharma sa kanyang lab, at nabigla siya matapos masaksihan ang bakuna na nasa ilang vial na. Agad niyang tinawagan ang lahat ng tao at sinabihan silang i-maximize ang paggawa ng bakunang ito, at itigil ang anumang iba pang pananaliksik na ginagawa. Sa oras na lumabas si Pharma mula sa nayon upang makipagkita sa mga pinuno ng nayon at ipaalam na sinubukan niyang gamutin ang pinakamaraming mga nahawaang tao hanggat maaari, karamihan sa kanila ay nasa daan ng malusog na paggaling, ngunit marami rin ang mga tao na hindi nailigtas. Sinasabi ni Pharma na naiwasan na nila ang pinakamasamang sitwasyon na pwedeng mangyari, ngunit hindi pa sila makapag-relax. Sinabi niya sa mga pinuno na tiyaking walang aalis sa nayon sa loob ng hindi bababa sa 2 linggo, at kung sakaling makakita sila ng daga or pulgas, patayin agad sila, anuman ang sabihin ng mga aktivista. Agad na umalis si Pharma sa lugar gamit ang kanyang magic wand at pagod na lumipad, nang makita niya ang isang usok na tumataas mula sa gilid ng kagubatan. Mabilis siyang bumaba upang makita ang kanyang mga boluntaryo na nakapalibot sa isang grupo ng mga nakatali na mga mandaragat, habang sinusunog nila ang lahat ng kargamento. Sinasabi nila sa kanila na ito ang mga mandaragat na iligal na dumaong, at dahil sa sobrang sakit, iniwan sila ng kanilang kapitan dito. Ang mga mandaragat ay tila natakot para sa kanilang buhay, ngunit ipinangako ni Pharma na kung magbubunyag sila ng impormasyon, gagamutan niya sila. Ang mga mandaragat ay agad na nagsabi sa kanya na sila ay nagdadala ng isang bungkus ng mga kargamento, ngunit ang isang partikular na kargamento ay may mga puting lumilipad na ardilya mula sa isang isla na dinala mismo ng mga banal na kabalyero. Agad na napagtanto ni Pharma na ang lahat ng ito ay isang plano lamang upang patayin ang reyna. Naiintindihan na ngayon ni Pharma na kahit ang sakit na natamo ng reyna noon ay sadyang itinalaga sa kanya para kitilin ang kanyang buhay, ngunit nang gamutin ito ni Pharma, naasar ang tao at nagpas siyang gamitin ang pinaka-nakamamatay na sakit na kilala sa planetang ito para patayin ang lahat, kabilang ang reyna. Kinabukasan sa loob ng Royal Capital, ang mga tarangkahan ay nilabag ng isang grupo ng mga nakabaluti na kabalyero na nagsimulang lumikha ng kaguluhan, at habang ginagawa iyon ang isa sa mga kabalyero ay naglabas ng isang grupo ng mga squirrel sa loob ng lungsod. Mabilis na naglakbay ang balita sa reyna, na ikinalito niya habang iniisip niyang inaatake sila ng isang kaharian ng kaaway. Ngunit sumagot ang scout na ito ay kagagawan ng 5 kabalyero lamang. Biglang napagtanto ng ama ni Pharma kung ano ang nangyayari at sinabi sa reyna ang kanyang mga hinala tungkol sa sakit na nilikha ng isang lalaking kilala niya. Ayon sa kanya, mayroon siyang kaklase noon na nagngangalang Camus na kasing talino niya, ngunit marami siyang pagkakaiba sa prinsipyo kumpara sa kanya. Isang gabi naglibot siya sa piitan at nakita niya ang kanyang kaklase na nagsasagawa ng mga eksperimento sa tao, at napagtanto niya na sobrang sama ni Camus. Agad niyang sinabi sa mga nakatataas na pinatalsik si Camus, at kalaunan ay itinapon siya sa komunidad ng medisina ng mga investigator ng templo. Sinabi niya sa reyna na bago siya pinatalsik, nagsasaliksik siya ng isang espesyal na uri ng lason na maaaring hamawa mula sa isang tao patungo sa ibang tao, na sa ibang paraan ay nangangahulugan lamang na sinusubukan niyang lumikha ng isang epidemya na virus na maaaring kumitil ng buhay ng mga tao nang walang anumang uri ng pisikal na alitan. Bumalik sa loob ng lungsod, ang gulo ay ganap na ipinapakita habang ang mga kabalyero ay nagkakalat ng mga squirrel sa buong lugar habang nakikipaglaban sa mga puwersa ng royal. Walang kalaban-laban ang royal forces laban sa mga banal na kabalyero at ay pinapalipad, nang biglang nagpakita si Solomon kasama ang kanyang tropa at agad na pinatigil ang mga kabalyero sa kanilang mga pag-atake. Samantala, sa wakas ay bumalik si Pharma sa loob ng lungsod at nakatayo sa bell tower para lamang malaman na nagsimula ng kumalat ang impeksyon. Bigla niyang napansin ang ilang maliliit na tuldok at nalaman niyang gumagalaw pa rin ang flying squirrel, na kumakalat ng sakit sa lahat ng dako. Bigla niyang nakita ang kanyang ama at bumaba upang salubungin siya, pagkatapos ay naglakad silang dalawa patungo sa pangunahing gate kung saan nahuli ni Solomon ang mga nasugatan at may sakit na mga kabalyero. Tinanong ni Solomon ang mga ito tungkol sa kanilang mga intensyon, at sinasabi ng mga kabalyero na napilitan silang gawin ito dahil ang isang tao ay sumakop sa kanilang isla, at nagbanta na papatayin ang lahat ng mga tao kung ang mga kabalyero ay hindi susunod sa kanyang mga utos.
Tinanong ng tatay ni Pharma kung Camas ang tawag sa taong iyon, at agad silang sumang-ayon. Ngunit bago nila maihayag ang anumang bagay, sumuko sila sa sakit at namamatay kaagad. Inutusan ng tatay ni Pharma na sunugin sila, at habang inaalagaan sila, nakaramdam si Pharma ng kakaibang pakiramdam at elmoinggan siya para makita ang isang lalaki sa tuktok ng isang gusali na napapalibutan ng maitim na aura. Agad na sinabi ni Pharma sa kanyang ama na babalik siya sa Botica dahil mayroon siyang masamang pakiramdam. Samantala, pumasok si Luty sa Botica kasama si Rick para kumuha ng ilang gamot. Umakyat sila sa unang palapag kung saan biglang lumingon si Luty at nakitang may nakahod na lalaki na sinaksak sa likod si Rick. Sa kabilang banda, parehong nakarating si Pharma at ang kanyang ama ang Botica, at napansin niyang nasa loob ng gusali ang lalaking may maitim na aura. Agad silang pumasok sa loob at nakita nilang duguan sina Luty at Rick sa isang sulok habang ang madilim na figure ay nasa tabi nila. Agad na inatake ng tatay ni Pharma si Camas na hamarang sa mga pag-atake, bago tumalikod upang ipakita ang kanyang masamang mukha. Agad na pumunta si Pharma sa kanyang mga kaibigan at napagtanto na ito ay hindi lamang isang karaniwang saksak dahil ang dugo ay may lason. Habang ang kanyang ama ay nakikipaglaban kay Camas, sinubukan ni Pharma na alamin ang lason at sinusubukang tanggalin ito para lang mapagtanto na maraming lason sa loob ng kanilang katawan, at bumaba upang pagalingin sila ng paisa-isa. Sa kabilang banda, ang ama ni Pharma ay natalo ng kanyang dating kaibigan na sinipa siya bago pumunta kay Pharma at sa kanyang mga kaibigan. Sinubukan ni Camas na lumikha ng isa pang nakamamatay na lason ngunit tinanggal ni Pharma ang lason bago siya sinuntok sa mukha gamit ang isang magic. Tumilapon si Camas sa gusali, at hinampas ni Pharma si Camas gamit ang kanyang wand, na iniwang hindi gumagalaw bago siya sinaksak sa dibdib na nagresulta sa kanyang agarang kamatayan. Nagagalak ang lahat, at pagkaraan ng ilang sandali, nakontrol din nila ang pagkalat ng sakit, at dahan-dahan bumalik sa normal ang mga bagay habang idineklara ng reyna na natapos na ang epidemya. Bumalik si Pharma sa kanyang tindahan at nagsimulang mamuhay sa kanyang karaniwang buhay, sabik na naghihintay sa mga bagong hamon sa kanyang buhay.